Isang dating singer sa club, di umano'y inaanakan ng sikat na mayor na ngayon tatakbong senador. Tignan natin ang larawan na mag-ina. Bago pa mailagay ni Marites sa mesa ang baso ng gatas, ay narinig niya ang balitang iyon sa TV. Natigilan siya, lalo na makita niya ang sariling mukha at ang malabong litrato ng kanyang anak na nakuhanan kamakailan lang. Diyos ko po, bulong niya habang nanginginig ang mga kamay. Bakit po, nanay? Bakit parang takot na takot kayo? Tanong ng 8 taong gulang niyang anak na lalaki. Wala anak. Sige, kumain ka lang diyan at baka maliit ka na naman sa school. Sabi pa niya na pilit ang ngiti. Naupo ng anak niyang si Riley kahit pa nga napipikit ang mga mata. Naantok ba po ako, nanay eh? Kaya nga kumain na para mawala yung antok mo. Heto, mainit na gatas para magising ka, anak. Pagkatapos nilang kumain, ay lumabas na sila sa tinutuluyang apartment. Pagtuntong na tuntong nila sa labas ng gate, ay naramdaman agad ni Marites sa mga mata ng kapitbahay na nakatingin sa kanila. Uy, Marites iha, totoo ba? Tanong ng isa sa matatanda niyang kapitbahay. Tess, kayo nga ba yung nasa balita? Anak nga ba ng mayor yang si Riley? Hinigpitan ni Marites ang pagkakahawak sa kamay ng anak at nginitian lang ang mga kapitbahay. Huwag mo silang intindihan, anak. Huwag kang makikinig sa mga chismis, ha? Nanay, bakit po? Bakit parang ang sama ng tingin nila sa atin? May ginawa po ba tayong masama? Wala, anak. Alam mo naman ng mga tao kung ano-ano nakikita sa telebisyon. Ang daling mga maniwala sa mga balibalita. Habang naglalakad ay may nadaanan naman silang isang kapitbahay na akala mo'y reporter dahil may dala itong cellphone na nakatutok sa kanila. Agad tuloy niyang hinarang ang sarili sa harap ng anak para takpan ito. Marites, kumusta na kayo mag-ina? Totoo ba nasa balita? At saka si Mayor Raul Gonzaga nga ba na mayor ng kabilang bayan ang tinutukoy na totoong ama ng anak mo? Nanlaki ang mga mata ni Marites. No comment. Maawa naman kayo sa amin. Irespeto niyo naman ang privacy namin. Mahina niyang sabi, may halong pagkapahiya. Diyos ko, anak. Okay ka lang ba? Baling niya sa anak. Okay lang po, nanay. Basta nandito ka po. Okay ako. Masaya pa nitong sabi na halatang wala pang alam sa nangyayari. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ng anak, ramdam pa rin ni Marites ang biglang pagbigat ng kanilang mundo. Dahil ang tahimik na buhay nila ng 8 taon ay basta na lang magugulo sa isang iglap. 8 taon kaming nanahimik. Bakit kung kailan okay na kami ni Riley? Tsaka pa lalabas ang ganito. Paano na kami? Sa kabilang banda, napanood na rin pala ni Mayor Raul Gonzaga ang balita. Padabog itong naupo habang nakatingin pa rin sa telebisyon. Nanginginig niyang ibinaba ang hawak na tasa ng kape at kinuyom ang mga palad. Anak, Kim Marites, kalokohan. Mayor, okay lang po kayo? Tanong ng kanyang assistant na si Carla. Okay. Sa tingin mo okay lang ako? Nakita mo na bang balitang yan? Saan galing yan? Hindi ko rin po alam, Mayor. Bigla na lang pong kumalat lalo na po sa internet. Sa internet? Opo, sir. Ang dami nga pong comments. Pero Mayor, sa tingin ko po, pakawala po yan ng kalaban para sirain ang reputasyon niyo. Isa sa mga campaign managers niyan lumapit. Mayor, gusto niyo po ba puntahan natin agad? Para po makumpirma natin kung fake news. Mas mabuti na po yung maunahan natin yung iba. Sigurado marami pang sasakay sa issue na yan, Mayor. Tama, tama. Rico, hanapin niyo siya at hirap niyo siya sa akin. Noted, Mayor. Sagot ni Rico sabay labas ng opisina. Mayor, kailangan po maingat tayo sa pagtugon sa issue since may bata po na involved. Lumapit si Clara at pinakalma siya. Ipapatawag natin ang team sa City Hall. Pagbibitikan natin ang tungkol dito. Pero sa ngayon, relax po muna tayo bago magpasya kung anong pwedeng gawin. Anong pwedeng gawin? Ano pa nga ba? Wala namang katotohanan ng balitang yan. Pero Mayor, totoo po ba na nagkaroon kayo ng relasyon doon sa singer na yon? Matagal na yun, Clara. Bagito pa akong mayor noon. Tiyak na sasakyan ng mga kalaban ng issue na to at sigurado nakatutok sa inyo mga tao. Nag-aabang ng sagot niyo, Mayor. Kaya dapat may nahon kayo sa oras na nagbigay na kayo ng statement. Paano ako magiging may nahon? Bigla siyang tumayo at nagpalakad-lakad sa opisina. Ang pangalan ko,
Ang political career ko, mawawala lahat ang dahil lang sa ano? Sa chismis. Kailangan ko malaman kung may marites mismo galing ang balita. Mayor, huwag na po kayo mag-alala. Magpapadala kami ng mga tao para hanapin siya. Yung confidential po para hindi tayo matiktikan ng media. Salamat, Clara. May tiwala ako sa inyo. Kailangan natin siya mahanap. Ngayon na. Hindi pwedeng lumala pa tong issue na to. Sa oras na masirang pangalan ko, hindi ko mapapatawad ang marites na yan o kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito. Muli niyang tinignan ng telebisyon kung saan muling pinapakita mukha ni Marites. Bigla, nablangko ang kanyang utak at hindi na iwasang magtanong sa sarili. Anak ko ba talaga yon? May anak ako kay Marites. Hindi pwedeng mangyari yon. Ipadala lahat ng tauhan. Field agents, assistants, hanapin yung Marites na yon at ang bata. Kung may bata nga talaga, I want answers. ASAP! Halos pasigaw niyan sabi. Agad na tumango si Carla at agad na ginawan trabaho nito. Muli naman naupo si Raul habang nakatitig sa tasa ng kapeng. Wala nang laman. Paano nga kung totoo sinasabi ni Marites? Paano kung nagkaanak nga ako sa kanya? Pero bakit naman niya itatago ang anak ko sa akin ng 8 taon? Patuloy ang balita sa telebisyon pero hindi na yun naririnig ni Raul. Bumubuo na siya ng plano sa kanyang isip kung paano niya mahahanap si Marites at ang sinasabi nitong anak at kung paano niya maaayos ang issue na yon bago pa magamit ang iba para pabagsakin siya. Araw ng Sabado, sunod-sunod na malalakas na katok ang nagpagulat kay Marites. Sino naman tong makakatok ay parang katapusan na ng mundo? Mataray niyang tanong habang palapit sa pinto. Sino yan? Marites, buksan mo tong pinto. Kailangan natin mag-usap ngayon na. Bigla ang naging kaba ng kanyang dibdib. Teka, pamilyar ang boses na yun ah. Bakit parang si... Diyos ko, paano yun nalaman kung saan ako nakatira? Marites! Nang buksan niyang pinto, ay muntik na niyang mabitawan ng hawak na baso dahil sa gulat. Si Raul may kasamang mga uniformadong lalaki. Raul, ano ginagawa mo dito? Paano mo? Marites. Biglang natahimik si Raul ang pagkakita sa kanya. Saglit itong hindi nakapagsalita at nanatili lang na nakatayo sa kanyang harapan. Napalunok ito at nang makabawi ay muling kumunot ang noo. Huwag mo nang itanong kung paano kita natagpuan, Marites. Sagutin mo ang tanong ko. Ano to? Padabog nitong inabot sa kanya ang hawak na dyaryo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gawa-gawa mo lang to para sirain ako, di ba? Para sirain ang pangalan ko bago pa magsimula ang kampanya ko bilang senadora. Hindi, Raul. Wala akong pinagsasabihan, maniwala ka. Hindi ako lumapit sa media. Hindi ako naglalabas ng kahit anong kwento. Paano nila nalaman ang tungkol sa atin, ha? Paano nila nalaman na dati kang singer sa club, na nagkaroon tayo ng relasyon? At ano, nagkaanak tayo? Isang malaking kalokohan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang balita. Nagulat na lang din ako nung nakita ko sa TV tungkol doon. Pero Raul, hindi mo ba naiintindihan? Politiko ako, Marites. Maraming gustong sumira sa akin. Sa pangalan ko, maraming gustong maglabas ng kwento dahil kahit hindi naman totoo ikaw, Marites. Nanay? Bulong ni Riley sabay hawak sa braso niya. Bakit po siya sumisigaw? Inaaway niya kayo, Nay. Agad na lumuhod si Marites sa harap ng anak at niyakap ito na mahigpit. Anak, pumasok ka muna ha. Maglaro ka muna dyan sa sala. Pagkatapos ko dito, pupuntahan kita. Okay ba yon? Teka. Ito, anak mo. Hinintay muna ni Marites na makapasok ang anak bago siya sumagot. Actually, anak natin. Come on. Kung anak ko talaga yan, edi dapat noon mo pa sinabi sa akin at hindi mo itatago sa akin ng 8 taon. Dahil noon pa man, alam ko na sa oras na may makaalam na relasyon natin at tungkol sa anak natin, tiyak na makasisira yun sa pangarap mo. Kaya mas minabuti ko na lang na lumayo. Umiling-iling si Raul. Pero pagkatapos ngayon, pagkaraan ng maraming taon siya kakalilitaw, kung kailan, malapit ko na matupad ang pangarap ko. Bakit ayaw mo maniwala sa akin na wala akong kinalaman sa lumabas sa balita? Sino pa ba nakakaalam tungkol sa atin ha? Wala naman na, di ba? Sinikreto natin ang relasyon natin yun at wala akong pinagsabihan kahit na sino. Pero wala rin akong pinagsasabihin na kahit na sino. Imposible. Sabihin mo sa akin, Marites. Sino nag-udyok sa'yo na magsalita ha? Mga kalaban ko sa politika.
Anong pangako nila sa'yo? 2,000 ba? Milyon? Umiling si Marites. Ganyan ba tingin mo sa'kin? Na kaya akong makuha sa pera? Lahat naman, di ba? Basta perang usapan nawawala ng katinoan. Ano bang pinagkaiba mo sa kanila? Hindi ko akalain na ganyan ang tingin mo sa'kin, Raul. Sa lahat ng pinagsamahan natin noon, ganyan pala kababa ang tingin mo sa'kin. Hindi nakatugon si Raul dahil nagsimula ng tumuloy ang luha ni Marites. Hanggang sa muling sumilip muli sa likuran ni Marites. Si Riley, napaka-inosente na mukha pero halatang nag-aalala sa ina. Hindi napigilan ni Raul na tignan ito at titigan. Katulad ng mata niya ang mga mata nito, maging ang ilong, pati mga labi. At lalong nagiging kamukha nito ang bata sa tuwing sumisimangot ito. Napaurong tuloy si Raul at napailing. Diyos ko, kamukha ko nga. Dahil ikaw ang ama niya, Raul. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila na nababasag lamang sa mahinang pag-init ni Riley. Nanginginig ang mga kamay ni Raul at kailangan pa nitong humawak sa dingding para lang pakalmahin ang sarili. Bakit hindi mo sinabi? Natakot ako na hindi mo kami tanggapin, na baka ipagtabuyan mo kami. At dahil ayokong ang guluhin ka, at paano kung masirang pangalan mo sa oras na may makalam tungkol sa anak natin? Alam ko kung gaano kahalaga para sa iyong politika. Lagi mo yung sinasabi sa akin, di ba? Na balang araw, gusto mo maging senador at presidente. Naisip ko paano mo magagawa ang lahat ng gusto mo kung karelasyon may tulad ko na singer lang sa club. Na, Nanay, sino ba siya? Bakit kayo umiiyak? Napatakip si Raul ng bibig. Sinubukan nito magsalita pero walang lumalabas sa bibig nito. Hanggang sa, anong pangalan mo, iho? Riley po. Riley Castro po. Kayo po, anong pangalan niyo? At bakit yung pinapagalitan ng nanay ko? Matigas nitong tanong. Bakit yung pinaiyak ang nanay ko? Ah, eh, ako si... Riley, anak. Bumalik ka muna sa paglalaro, ha? Pero nanay, huwag nang matigas ang ulo, please. Wala na ring nagawa si Riley kundi ang tumalikod at pumasok na sa loob ng bahay. Habol naman ito ng tingin ni Raul na hindi makapaniwala sa natuklasan. Marites, 8 taon. 8 taon mo siyang itinago. 8 taon mong ipinagkait sa akin na kung nalaman mo ba tungkol sa kanya noong mga panahong bagong halal ka pa lang na mayor. Tatanggapin mo ba siya? At nang hindi iyon nasagot ni Raul, isinara na ni Marites ang pinto habang patuloy sa pagtulo ang kanyang luha. Umiiyak pa rin si Marites nang may muling kumatok sa pinto. Agad yung binuksan sa pag-akalang bumalik sa Raul para sabihan na naman siya ng masasakit na salita. Pwede ba ayo? Oh, Marites, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Lindo, ang kanyang kapitbahay at isa sa mga una niya naging kaibigan na lumipat sila sa apartment na yon, mga 4 na taon na nakararaan. Lindo, ikaw pala. Pasok ka. Marahan niyang sabi matapos pahira ng mga luha. Pumasok si Lindo, daladalang plastik ng pandesal at 2 bote ng soft drinks. Okay ka lang ba? Dahil ba to sa kumakalat na balita? Nakita ko pa yung mag-aarang kotse sa labas kanina. Sino yun? Naupo lang si Marites pero wala itong sinabi. Grabe yung mga tao sa kanto Ang daming tsismosa. Halos mabingi ako sa usapan. Lahat may opinyon. Napanood ko rin yung balita, Marites. Totoo ba? Na ikaw at yung Mayor Gonzaga, Dindo. Wala akong kasalanan. Hindi ko rin alam kung paano kumalat ang tungkol doon. Basta bigla na lang. Nakita ko na lang sa TV. Anong ibig sabihin? Totoo nga? Oo. Yung kanina, yung kotse, yung ba si Mayor? Siya ba yung tatay ni... Napatingin si Dindo kay Riley na noon ay abala ng muli sa paglalaro. Huwag na muna natin pag-usapan. Huwag dito. Hindi ito madali para sa akin. Lalo na sa anak ko. Saglit silang natahimik kahit pangahalatang marami pang gustong itanong si Dindo sa kanya. Sa halip, iniabot na lang nito ang pandesal sa kanya. Eto, kumain ka muna. Alam kong ayaw mo pa magkwento sa ngayon, pero kapag handa ka na, nandito lang ako Kung ano kailangan mo, huwag kang mahiyang magsabi. Kung may mangaras sa'yo, kahit na sino, mga reporter o kahit mga chismosa, sabihan mo lang ako, ang bahala. Napangiti si Marites. Salamat, Dindo ha. Pero okay lang ako. Ayoko namang madamay ka pa sa gulo ng buhay ko.
Magkaibigan tayo at ang magkakaibigan, nagtutulungan. Hindi mo kailangang sarilinin ng mga problema, Marites. Napatingin siya sa kaibigan at nagulat pa na makita ang binata na titig sa kanya. Salamat. Simula na lumipat kami dito, ikaw na lagi naming takbuhan ng anak ko. Huwag ka sana magsasawa sa pagtulong Dindo ha. At saka pasensya na rin kung palaging problema na lang ang dala ko sa'yo. Alam ko madalas, nakakaabala na ako. Kami ng anak ko sa'yo. Ano ka ba? Natatawa pa nitong sabi. Huwag mong isipin na abala ka sa akin. Masaya ako nung makilala ko kayo mag-ina. At masaya ako na nakakatulong ako sa inyo. Hindi ko alam ang gagawin, Dindo. Sa ngayon siguro, ang kailangan mo lang gawin ay siguruhing okay si Riley. Malaking issue to sa ayon sa gusto mo man. May mga lalapit sa'yo media para interviewin ka. Hindi titigil ang mga tao hanggat wala sila nakukuha sa'yo. Hindi naman ako natatakot sa kanila eh. Mas natatakot ako. Makita ng anak ko na duwag ang nanay niya. Hindi ko siya pinalaki para lang itago sa kwarto habang nilalapastangan ako ng mga tsismosa. Pero basta ako, magtrabaho pa rin ako para buhayin ang anak ko. At kung lalabanan nila ako, lalaban din ako. Wala naman akong ginagawang masama, di ba? Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako mandaraya. Wala akong inaargabriyadong tao. Ang iniisip ko lang talaga si Riley. Ayoko maapektuhan siya sa nangyayari. Alam mo, isa yun sa mga nagustuhan ko sa'yo. Palaban ka. Pero Marites, kahit alam ko na kaya mo, huwag mong kalimutan na minsan, kailangan mo rin ng karamay. Salamat. Mahina niyan tugon. Kung akong tatanungin mo, dapat may paraan ka rin para ipagtanggol ang sarili mo at si Riley. Paano kung kunin na mayor na yun si Riley? Alam mo na, mayaman yun, makapangyarihan. Napaangat ang tingin sa Marites. Hindi niya makukuha ang anak ko. Hindi ko hayaang mangyari yun. Kailangan muna niya akong patayin bago niya makuha si Riley. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita kung sakaling magtangka siyang kunin si Riley. Dindo, baka mapahama ka lang. Eh ano kung mapahamak ako? Kung ang kapalito na iba, protektahan kita ng anak mo. Wala akong pakialam. Hindi ko kaya na. Nakaupo lang ako dito at nanonood lang habang nagpipiesta ang mga tao sa buhay mo. Siguradong babalik si Raul. Naisip ko na mas makabubuti siguro sa amin ni Riley na lumipat muna. Yung malayo dito. Kahit pansamantala lang. Ayoko madamay ang anak ko sa gulong to. Napahinto si Dinto. Halata sa mukha ang pagkagulat. Lilipat? Saan ka naman pupunta? May kakilala ka ba doon? May pera ka bang pang-upa agad? Hindi basta-basta ganyan desisyon, Marites. Kahit saan. Basta ligtas kami. Dindo, ayoko na ng mga mata ng tao sa paligid. Ayoko ng bulungan, ayoko na ng kung ano-anong pamimintas ang naririnig ko tuwing lumalabas kami ni Riley. O sige, kung desidido ka na talaga, hayaan mo tulungan kita. Kung gusto mo, sa apartment at tiyahin ko muna. Itatanong ko kung may bakanting kwarto pa doon. Siguradong walang makakakilala sa'yo. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Naku, huwag na. Masyado na nakakahiya sa'yo. Ayan ka na naman sa hiya-hiya eh. Marites, hayaan mo na ako. Kahit simpleng bagay lang, gusto kong makatulong. Pero hindi simpleng inaalok mo, Dindo. Pero salamat pa din. Magtatanong-tanong muna ako sa iba pero kung talagang wala na akong pagpipilian, tatanggapin ko ng tulong mo. Habang nakaupo pa rin sa may sala, ay may narinig silang usapan ng mga kapitbahay sa kalsada. Nakita mo ba yung sasakyan kanina? Ang gara, di ba? Grabe, kotse raw ni Mayor Gonzaga yon. Sabi ni Manang Marie na may-ari ng sari-sari store sa tabi nila. Naku, sigurado ako. Aakuin na ng mayor yung bata. Para syempre luminis ang pangalan niya bago mag-eleksyon. Sabat naman ni Aling Linda. Abay, napakaswerte naman ni Marites at ang anak niya kung ganun nga. Instant yaman nila ano. Napatingin si Marites sa anak na nakatulog na sa sahig sa gitna ng paglalaro. Samantalang si Dindo ay napakuyom ng kamao sa ilalim ng mesa. Narinig mo yon? Tanong nito. Pilit pinapakalma ang sarili. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Marites. Kahit anong gawin natin, lahat ng tao may opinyon. Tapos ngayon pa, iniisip agad ng iba na baka biglang akuin ng mayor na yun si Riley. Paano kapag nagkaganon na nga? Napapikit si Marites. Hindi ko alam din to. Pero nang nakita ko niya si Riley, parang bilang nawala yung galit niya. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya o kung anong plano niya ngayon. Paano kung plano pala niya ang akuin talaga ang bata bilang parte ng politika niya? Iyan nga ang kinakatakot ko din to.
Baka gamitin nga niya si Riley. Napasandal si Dindo at bumuntong hininga. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa'yo pero hindi ko maiwasang isipin. Paano kung sa susunod na magpakita ulit siya? Sabihin niya na gusto niyang buuin ang pamilya niyo. Tatanggapin mo ba? Kaya mo ba siyang pagkatiwalaan? Hindi ko alam. Kung ako lang, ayoko na lang dahil alam kung gaano kagulong buhay ng isang politiko. Pero para sa kapakanan ni Riley, baka kailangan kong pag-isipang mabuti. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dindo. Para kay Riley, oo naman. Siyempre, naiintindihan ko yun. Pero Marites, hindi ka laruan na pwedeng balikan kung kailan lang niya gusto. Pero siyempre, desisyon mo pa rin yan. Narito lang naman ako para palalahanan ka. Kita sa mata ni Marites ang pasasalamat sa kaibigan. Salamat talaga ha. Buti na lang nandito ka. Baka nabaliw na ako kung wala ka. Biro pa niya. Sabi ko naman sa'yo, kahit anong mangyari, handa akong tumulong sa'yo, sa inyo. Basta sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin. Nagulat pa si Marites nang marinig ang malakas na busina ng gabing yun. Napatakbo naman sa bintana si Riley na noon ay naglalaro ng mga kotse nito sa sala. Nanay, may kotse po sa tapat ng bahay natin. Nanlamig ang kamay ni Marites, lalo na makita niya kung sino nasa harap ng kanilang apartment. Kasunod ang dalawang malalaking lalaki na kapwa na ka-Amerikana. Nakabarong pa si Raul, tanda na kagagaling lamang sa trabaho. Magandang gabi, Marites. May nahon itong tanong, malayong malayo sa galit nito noong nakarang araw. Ano pa bang kailangan mo, Mayor? Hindi ako nandito bilang mayor. Nandito ako bilang ako. Gusto ko mag-sorry. Hindi ko dapat ginawa yung ginawa ko nung isang araw. Yung pagsugod ko sa'yo. Pagsigaw ko. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng takot. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Election season, tapos may ganyang biglang balita. Hindi ko nakontrol ang sarili ko. Pasensya na. Takot? O baka naman galit ka kasi baka masirang imahe mo bilang isang perpektong mayor na magiging senador. Yun lang naman ang lagi mong iniisip, hindi ba? Noon pa man, ganyan ka na. Napapikit si Raul. Hindi ganun, Marites. Nabigla lang talaga ako. Nagulat ako na lumabas ang pangalan mo sa balita Tapos sakala mo gawa-gawa ko lang ang lahat. Para ano? Para sirain ka? Para makasabit sa ambisyon mo? Ganun lang naman talagang kababantingin mo sa akin, hindi ba? hindi dahil doon. Kaya ako nandito, Marites. Nandito ako dahil kailangan ko marinig mula sa'yo totoo. Kung bakit bigla mo kong iniwan nun. Umiwas siya ng tingin kay Raul. Pero nang humakbang ito palapit, hindi na niya ito napigilan. Hindi madali ang naging desisyon ko noon, Raul. Ako ang lumayo. Dahil kahit gustuhin ko bang ipagpatuloy ang kung ano meron tayo, napangunahan ako ng takot. Takot saan? Sa lahat. Sa pamilya mo, sa sasabihin ng mga tao, sa mundong kinabibilangan mo. Ayok masirang pangalan mo dahil lang sa akin, Raul. Mas malayo mararating mo kung wala ako sa buhay mo. Kaya kahit mahal na mahal kita, mas pinili ko na lang na mawala. Natigilan si Raul sa narinig. Akala ko, iniwan mo ko dahil ayaw mo na sa akin. Dahil mas pinili mong alok sa yung trabaho sa ibang bansa kaysa sa akin. Yun ang sabi mo, di ba? Na gusto mong mag-Amerika para subukan kumanta doon. Sinabi ko lang yun kasi hindi ko alam ang idadahilan ko para lang makalayo. Nang malaman kong buntis ako, lalo ako natakot. Hindi ko alam kung ano gagawin. Paano ko malaman na lahat? Paano kung dahil doon masira ka? Kaya itanago ko na lang. Kahit araw-araw parang kinakain ako ng konsensya ko. Marites, Hindi na napigilan ni Raul na hawakan ng kanyang kamay. hindi ko alam. Kung alam mo lang ko, gaano ako nag-alala. 8 taon ako nagtaka. Nag-isip kung bakit ka biglang umalis. 8 taon ako nagalit sa sarili ko dahil akala ko may nagawa akong mali kaya bigla ka nagdesisyon ng ganun. Pero nagawa mo yun para protektahan ako. Para sa akin. Maagap na binawi na Marites ang kamay. Kaya huwag mo kong pagbintangan na ako nagkalat ng balita tungkol sa atin para sirain ka. Dahil kung iyon ang intensyon ko, sana matagal ko nang ginawa. Naiintindihan ko na ngayon, Marites. Kaya hayaan mo sana ako makabawi sa lahat ng pagkukulang ko. Ngayong alam ko na. Nandito ako para humingi ng dispensa. Alam ko ng pagkukulang ko. At ngayon nakita ko ng anak natin. Napatingin si Marites sa anak na tahimik lang na nakaupo sa sofa. Hawak ang isa sa mga laruan nito kahit pa nga alam niyang lihim ito nakikinig sa usapan. At ano Raul,
Dahil lang sa nakita mo na kamukhang kamukha mo ang anak mo, bigla-bigla ka nalang babalik at magpapakatatay. Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Kung nabibilog mong ulo ng mga tao sa paligid mo, pwes ako hindi. Huwag mo kaming isama sa mundo mo. Hindi ito politika. Hindi mo kami pwedeng kontrolin. Hindi, Marites. Hindi ito tungkol sa politika. Tungkol ito sa inyo. Sa maniwala ka man o sa hindi. Gusto kong bumawi. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon, babawi ako sa lahat ng mga taon na wala ako. Ano nga, ibig mo sabihin? Hayaan mo kong maging parte ng buhay ni Marites. Ah, ayoko. Ayoko nang dagdagan pang problema ko, Raul. Ngayon pa lang, ayaw na kaming patahimikin ng mga kapitbahay at ang media. Simula na lumabas ang balita na yan. Hirap na kaming mabuhay ng normal. Nang tahimik eh. Napahigpit ang pagkakakapit ni Marites sa pinto at umiling. Ang daming tumatawag sa akin, mga reporter, kumakatok sa bahay, gusto mag-interview. Kahit saan. Minsan kahit sa eskwelahan ni Riley. At ayoko maapektuhan ng anak ko ng ganong iskandalo. Kaya nga masigit na kailangan mo ng tulong ko, Marites. Don't worry. Hindi ko na hayaang mangyari yan. Poprotektahan ko kayo. Kung kaya kailangan na formal ko kayo ipakilala sa publiko bilang pamilya, gagawin ko para lang matapos na lahat ng to. Umiling siya. Salamat, Raul. Pero hindi pwede. Baka lalo lang gumulo ang sitwasyon kapag ginawa mo yan. Akong bahala magprotekta sa anak ko sa parang kaya ko. Bahagyang natahimik si Raul at tinapunan ng tingin ng bata. Pag-isipan mo, please. May kinuha itong papel at iniabot sa kanya. Sa oras na makapagdesisyon ka, tawagan mo ko. Doon muna kayo tumuloy sa bahay para mabantayan na rin kayo mabuti. At least doon, sigurado akong safe kayo. Pauwi na sina Marites at anak na si Riley mula sa tindahan. Bitbit ang plastik ng tinapay at gatas. Tahimik ang kalsada pero may dalawang lalaki nakatambay sa kanto na lilikuan nila. Agad nang umiti ang mga ito at sumaludo pang isa. Magandang gabi, Ma'am Marites. Abay, sikat na sikat ka na. Masayang bati ng isa. Uy, baka makascoop tayo, pre. Ma'am, baka pwedeng magpa-picture. Baka mag-trending tayo. Lumapit ang mga ito sa kanila na halos sarangan ng kanilang daanan. Agad niyang hinigpitan ng pagkakakapit kay Riley na mabilis na yumakap sa baywang niya. Pwede ba? Padaanin niyo kami? Natawa ang isa mga ito. Oh, ito pala yung anak. Gwapo pala, no? Kamukhang kamukha nga ng ama. Hindi ba'y kakailan na anak nga ni Mayor Gonzaga? Nanay, gusto ko na pong umuwi. At bago pa muling makalapit sa kanilang isang lalaki, ay may biglang humintong magarang kotse sa harap nila. Mabilis na bumaba mula doon si Raul, kunot noo at nagmamadaling lumapit sa kanila. At tulad ng dati, mabilis na kasunod dito ang mga tauhan na hinarangan agad ang mag-ina mula sa dalawang lalaki. Hoy, ano nangyayari dito? Hoy, si Mayor. Relax, Mayor. Nagbibiro lang kami. Tinignan nito ang matalimang dalawa. Alam niyo ba kung anong kasong pwede kong isampa sa inyo? Harassment, child endangerment. Ano, gusto niyo bang magka-record ng hindi oras? Napayuko ang dalawang tambay at mabilis na naglakad palayo. Hinintay pa muna ni Raul na mawala sa paningin nito ang mga iyon bago muling nagsalita. Okay lang ba kayo? Nag-aalala nitong tanong sa may haplos sa ulo ni Riley. Nanay, sino po siya? Nagkatinginan sina Marites at Raul. Kapwa nagulat sa naging tanong ng bata. Kahit pa nga inaasahan na nila yon. Napaisip si Marites kung iyon na ba ang tamang oras para sabihin sa anak ang katotohanan. Anak, siya si Raul. Siya po yung nagpayak sa inyo ng isang araw, di ba po? Bakit nandito na naman siya? Baka payakin na naman niya kayo. Nakasimangot itong sabi. Anak, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon, ha? Pero kasi alam ko matagal ko nang dapat sinabi ito sa'yo, Riley, di ba? Sabi mo, gusto mong makilala ang tatay mo. Opo. Um, siya. Siya ang tatay mo, anak. Nanlaki ang mga mata ni Riley at lalong napayakap sa ina. Siya yung lagi mong kinukwento, nanay. Oo, anak. Siya nga. Tahimik lang si Raul habang nakikinig sa pag-uusap ng mag-ina.
Lumuhod siya para tingnan na mabuti ang bata at hinintay na lumapit ito sa kanya. Riley, pasensya ka na kung ngayon lang tayo nagkakilala. Tatay, sabi ni nanay, nasa malayo raw po kayo. Saan po kayo nagpunta? Naging busy kasi ako sa trabaho kaya nawala ako na matagal. Sinubukan nitong hawakan ng kamay ng bata at nang hindi ito pumalag, ay hinigpitan nito ang pagkakakapit niyo. Pero nandito na ako ngayon, Riley. At kung okay lang sa'yo, sa inyo ng nanay mo, gusto ko sanang bumawi sa mga panahong wala ako. Tahimik lang ang bata. Matama nakatingin kay Raul na para bang sinusukat ang pagkatao nito. Sa huli, dahan-dahan itong lumapit. Kung ikaw po talagang tatay ko, ibig sabihin po, may poprotekta na sa amin. Ganun po kasi ginagawa ng mga tatay, di ba po? Sabi po ni teacher, ang mga tatay daw po nagpoprotekta sa pamilya. Agad itong tumango. Oo, Riley. Simula ngayon, ako nang poprotekta sa inyo mag-ina. Okay ba yun sa'yo? Opo, tatay! Nangingilid ang luha ni Riley na napayakap kay Raul. Napatingin na lang si Raul kay Marites at napangiti. Salamat, Riley. Salamat. Anak ko. Nang maghiwalay na ng iyakap ang mag-ama, tumayo na si Raul at humarap naman kay Marites, na tahimik na umiiyak. Pinahira dito ang kanyang luha at marahil naplas ang pisngi na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Marites, kahit ano pa sabihin mo, hindi na kayo safe dito. Hindi lang chismis ang kalaban mo. May mga tao rin sadyang hindi mo mapagkakatiwalaan na baka may masama pang balak sa inyong dalawa. Talagang kailangan niyo nang umalis dito. Pero hindi ko alam kung saan kami pupunta. Parang kahit saan may nakakakilala sa amin at ayokong mapahamak ang anak ko sa... Anak natin, Marites. Anak natin. At hindi ko hayaang madamay siya sa mga kasama ng mga tao sa paligid. May mga tauhan ako. Basta mapapanatag ang loob ko kung sasama kayo sa akin. Doon, may mga magbabantay sa inyo oras-oras. May protection kayo. Nanay, pumayag ka na po. Ayoko na po sa bahay natin. Ang dami laging tao. Hindi na rin po ako makapasok na maayos sa eskwelahan kasi lagi po ako tinutokso doon. Napapikit si Marites. Kung ako lang, kaya kong sarili ko pero kapag si Riley ang kasama sa usapan, kaya kong gawin ang lahat. Masiguro lang naligtas siya at mailayo siya sa mga taong gustong guluhin kami. Umaliwanag sa mukha ni Raul at napangiti ito sa wakas. Di mo alam kung gaano kalaga sa akin to, Marites. Simula nang malaman ko tungkol sa inyo, tungkol sa anak natin. Ilang gabi na ako hindi makatulog. Lalo na nang mapatunayan ko na anak ko nga itong si Riley. Kaya salamat. Pangako ko, simula ngayon, hindi mo na kailangang mabuhay na mag-isa. Simula ngayon, may katulong ka na mag-aalaga sa anak natin. Pero Raul, mahina niyang sabi matapos punasan ng luha. Protection lang ang tinatanggap ko ha. Huwag mo sanang isipin na dahil dito, pwede mo nang ibalik ang nakaraan. Hindi yung ganong kadali. Walang problema sa akin. Naunawaan kita. Pero susubukan kong buuin ang tiwala mo na nasira ako. Kahit gaano katagal, kahit gaano kahirap. Basta tandaan mo, hindi ko hayaan na mawala ulit kayo sa akin. Hindi alam ni Marites kung ano magiging reaksyon doon dahil hindi siya sigurado kung nagsasabi ng totoo si Raul o para lang iyon sa imahe nito. Samantala, nakatingin lang si Riley sa kanilang dalawa na para bang unti-unting nauunawaan ang nangyayari. Nanay, saan na po tayo titira? Nagkatinginan sila ni Raul at kahit nga wala pang kasiguruhan ng mga susunod na araw, alam nila na iyon ang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay ng magkakasama. Excited na excited si Riley pagpasok nila sa modernong bahay ni Raul. Agad itong nagtatakbo sa loob habang si Marites naman ay namamanghang iniligid ang paningin sa kabuuan ng sala. Sinalubong sila ng nasa 5 kasambahay na tumulong magbuhat ng kanilang mga gamit. Nasa 3 palapag ang mansyon. May hindi mabilang na mga kwarto. Modernong-moderno ang estilo at malinis na malinis ang bawat sulok nito. Halata rin na mamahali ng mga muebles at mga kagamitan sa bahay na sa unang tingin ay aakalain mong isang eksklusibong hotel. Wow, nanay! Ang laki naman ng bahay!
Tignan niyo po, oh, may swimming pool pa doon. May sarili po ba akong kwarto dito? Napangiti si Raul, halatang naaaliw sa bata. Meron, iho. Pinahanda ko na yung mga kwarto kanina. Pumili ka na lang ng gusto mo. At may playroom din. Gusto mo maglaro? Yay! Talaga po! Napatalon pa si Riley sa sobrang katuwaan. Oo, bukas sa bukas, bibili tayo ng mga bagong laruan, ha? Tsaka mga damit. Narinig mo yun, nanay. Bibili daw tayo ng mga laruan. Padadagdagan na yung mga toy cars ko. Kiming umiti si Marites. Oo nga. Oh, mag-iingat ka. Huwag malikot. Huwag takbo ng takbot. Baka may masira kang gamit. Opo, nanay. Pahabol ito'ng sagot bago muling tumakbo palabas ng maaliwalas na hardin. Napatingin si Marites kay Raul. Nakakunot ang noo. Marites, okay ka lang? Ha? Oo, okay lang. Medyo naninibago lang. Alam mo na, mula sa maliit na tinutuluyan naming apartment tapos ganito. Raul, parang sobra-sobra naman yata. Basta may maayos na higaan at ligtas si Riley, okay na yun. Huminga ng malalim si Raul. Alam ko. Pero hindi naman pwedeng basta ko na lang kayo hayaan tumuloy sa kung saan lang. Malaki naman itong bahay at makakatulong lang ang kasama ko rito. Isa pa, matagal ko kayo hindi nakasama. Hindi ba sabi ko, babawi ako sa inyo? Ito na yun, Marites. Babawi ako kay Riley. Pero hindi siya sanay sa ganito. Buong buhay niya, simple lang ang buhay namin. Lumapit ng kaunti si Raul sa kinatatayuan niya. Pwede man nating panatilihin na simple ang lahat. Ayoko namang maramdaman mo na dahil sa dito kayo nakatira sa akin, maiba na ang buhay mo. Siyempre, ikaw pa rin ang magpapasya sa lahat, lalo na pagdating sa anak natin. Basta ako, narito lang para umalalay. Napatingin siya kay Raul. Nagugulat sa tono nito. Wala itong galit, walang halong pamumulitika. Para itong ang dating Raul na nakilala niya noon. Mabait, paunawain, mahinahon. At ayaw man niyang aminin, may kaunting kurot sa puso at tagpo nilang yun. Raul, gusto ko lang sana linawin. Ang plano. Hanggang kailan kami dito? At paano ko? May mga tauhan ako magbabantay sa inyo. Walang makakalapit sa inyo mag-ina nang hindi dumadaan sa akin. Kaya huwag ka mag-alala. Makakalabas pa rin kayo ng normal nang hindi inaalala na may mga hara sa inyo. As of Riley, magpapatuloy siya sa normal na buhay. Pero sa ngayon, mas safe na ilipat na natin siya ng eskwelahan. O pwede natin siyang i-homeschool. May makukuha din tayong magagaling na tutors kung gusto mo na maghintay na lang ng susunod na school year bago natin siya ilipat. Tutor? Homeschool? Naku Raul, pangmayaman lang ang mga ganyan. Ayoko namang masanay si Riley sa mga luho ng Marites, hindi naman luho ang mga yon. Safety ni Riley at future niya pinag-uusapan natin dito. Napayuko si Marites at bahagyang napangiti dahil napakadaling lumambot ng kanyang puso pagdating sa kanyang anak. Nanay, dito na po ba tayo titira? Tanong ni Riley sa kanya pagbalik nito sa sala. Ha? Sa ngayon anak, dito muna tayo hanggat medyo magulo pa sa labas. Riley, Nilapitan ni Raul ang anak. gusto mo ba na dito na kayo tumira ng nanay mo? Opo, pero kung ayaw po ni nanay, okay lang naman po sa akin. Ngumiti si Raul. Ramdam ang kagandahang loob ng bata. Tumingin naman si Riley sa kanya na para ba naghihintay ng basbas niya. Bumuntong hininga siya at naupo sa tabi ng anak. Riley, hindi ganun kasimple anak. Maraming kailangang isipin bago tayo magdesisyon tungkol sa ganyang bagay. Sa ngayon, huwag muna natin pag-usapan yan ha. Ang mahalaga ang kaligtasan mo. Okay po, Nay. Tumango si Riley. Sabi po ni Tatay Raul, may sarili po akong kwarto, di ba? May cabinet po ba? Pwede ko pong ilagay lahat ng laruan ko? Natawa si Raul. Aba, hindi lang cabinet, Riley. Meron ding bookshelf, study table. Kung gusto mo, pwede rin tayo maglagay ng basketball ring sa kwarto mo. Wow! Talaga po, gusto ko po yun! Gusto ko po! Napailing na lang si Marites. Huwag mo sanayin ng bata, baka sa susunod, totoong kotse nang hingin yan, sige ka. Kotse. Kung kotse ang hilingin ng anak ko, abay, pagbibigyan natin yan. Basta, ikaliligaya niya. Napatingin siya dito at saglit silang nagkatinginan. Wala namang kamalay-malay ang bata na abala sa paglilibot sa sala. Nanay, pwede po ba akong umakyat doon sa hagdan? Gusto ko lang tignan ng mga kwarto. Ha? Sige. Pero mag-iingat ha, huwag tatakbo at baka mahulog ka.
Tama, Riley. Sige, pumili ka na ng gusto mong kwarto. Sasamahan ka ni Manang para may ayos na niyang mabuti. Nakangiting sumunod si Manang sa bata paakyat ng hagdan. At nang muling humarap si Raul sa kanya ay nakangiti ito. Marites, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na mapalapit sa kanya. Alam kong hindi ito madali para sa'yo. Kaya salamat. Huwag kang magpasalamat. Ginagawa ko ito para kay Riley, hindi para sa'yo. Mula na lumipat si Marites sa mansyon ni Raul, ay unti-unting nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Kung dati ay nagigising si Marites sa ingay ng mga kapitbahay at sa tawag ng mga naniningil, ngayon ay sinasalubong siya ng umaga ng amoy ng kape, bagong lutong tinapay, at ingay ng tawanan ng anak na kasalong ama nitong sa almusal. Nanay, tatay, tignan niyo po, marunong na po ako mag-multiply na mas mabilis. Tinuruan ako kahapon ng tutor. Ibinaba ni Raul ang hawak na tasa at tinignan ng anak. Talaga? Aba, mukhang mas magaling ka sa akin tong anak ko Patingin nga. Ipinakita ni Riley ang maliit na notebook nito at hinibas naman ni Raul ang buhok ng bata. Sinasabi ko na nga ba, genius tong anak ko Ang galing-galing naman. Yumuko na lang si Marites at napailing. Ayaw ipakita ang ngiti sa mga labi. Tuwing umaga, sabay-sabay silang nag-aalmusal at pagkatapos noon ay dumarating ng tutor ni Riley para sa mga lessons nito. Si Marites naman, nasanay na sa simple pero mahirap na pamumuhay, ay kinailangang matuto na i-manage ang mansyon mula sa mga tauhan sa kusina hanggang sa hardin. Wow, ang galing organize sa organize. Iyon ang reaksyon ni Raul na makitang listahang ginagawa ni Marites. Naroon ang lahat ng kailangan sa bahay, mula sa pagkain hanggang sa pasweldo sa mga tauhan. Bala ko na talagang kumuha ng accountant para dito sa mansyon, pero parang hindi na yata kailangan. Medyo namula si Marites. Nagpatulong kasi si Manang, naisip ko lang na mas magiging maayos ang pagbabudget kung gagawa ng logbook ng lahat ng gastusin. Nako, Mayor. Sabat ni Manang. Napakagaling naman po pala nitong si Madam Marites. Ang laking ginhawa ng ginawa niyang pagmamanage ng lahat. Napangiti si Raul. Di hindi na natin kailangan mag-hire ng manager sa mansyon Manang. Hindi na, Mayor. At bukod doon, maraming alam si Madam pagdating sa mga murang bilihin at produkto, kaya tiyak na mas makakatipid tayo. Masyado palang maraming gastusin dito. Parang isang barangay ang pinapakain mo araw-araw. Natawa si Raul. Oo, bukod kasi sa mga tao dito sa mansyon. Kailangan din syempre natin siguruhin hindi magugutom ang mga security at tumutulong sa atin sa kumpanya. Kaya Marites, hindi mo alam kung gaano kalaking ginawa itong ginagawa mo ngayon para sa amin. Gusto ko lang makatulong kahit na papano. Ayoko namang maging pabigat sa... Marites, ano ba yung sinasabi mong pabigat? Alam mo, sa totoo lang, wala ka na dapat intindihin dito sa bahay. Mag-uutos ka na lang. Kahit anong gusto mo, ibibigay nila dito sa'yo. Yung ginagawa mong pag-ayos ng budget at magpapatakbo ng mansyon, napakalaking tulong na yun. Ikaw na ang boss dito ngayon, Marites. Hindi na ako. Alam na rin yun ng mga katulong dito, ni Manang at ang lahat ng tao dito, na ikaw masusunod sa lahat, hindi ako. Mula sa hawak na notebook ay napataas siya ng tingin. Ako? Boss? Ikaw may-ari ng bahay, Raul. Nakikitira lang kami ni Riley dito. Di kayo nakikitira lang. Kung tutusin, since ikaw ang ina ng anak ko, hindi na lang akin ang bahay na ito, kundi sa atin na. At simula ngayon, gusto ko sana nakasama ka na sa lahat ng desisyon dito. Di bilang bisita, kundi bilang kasama sa buhay. Kasama sa buhay. Umiling siya. Hindi ko alam kung... Lakas loob na hinuli ni Raul ang kamay niya. Sa simula ay nagulat siya, pero hinayaan lang niya yun. Kung kailangang magsimula tayo muli, gawin natin, Marites. Handa akong gawin ang lahat para maibalik ang dating. Tayo. Raul, Sorry. Alam ko sinabi mo na ayaw mo muna ang pag-usapan, na hindi ka pa handa. Gusto ko lang sabihin na hindi pa rin nagbabago ang plano ko para sa inyo. At handa pa rin ako maghintay hanggang sa handa ka na, Marites. wala na itugon doon si Marites, hindi dahil sa hindi niya alam ang isasagot, kundi dahil sa natatakot siya sa katotohanan na unti-unti nang lumalambot ang kanyang puso para dito. Ilan linggo pa lumipas at naging palagay na si Marites sa mansyon ni Raul. Unti-unti na niyang natututunan ang pasikot-sikot sa pagpapatakbo sa bahay at natutuwa siya na kahit na papano ay napakikisamahan niya na mabuti ang mga tauhan doon.
Tulad ng mga nakaraang gabi, nakagawian na nila ni Raul bago matulog na maupo sa veranda habang nagkakape. Tulog na si Riley sa kwarto nito ng mga oras na yon. Kaya naman tahimik ang buong paligid, maliban na lamang sa manakanakang iyak ng kuliglig sa hindi kalayuan. Kumusta naman ang adjustment ninyo dito? Ikaw at si Riley. Hindi naman ba kayo nahihirapan? Tanong ni Raul na nakatanaw sa madilim na kalangitan. Okay naman, sa totoo lang, hindi ko inaasahan na magiging madali ang adjustment namin, lalo na ni Riley. Enjoy na enjoy siya ngayon sa pag-aaral. Mabait daw kasi ang tutor niya. Pero syempre, medyo naninibago pa rin sa laki ng bahay. Tsaka hindi ko alam kung masasanay ba ako sa dami ng protocol. Sa dami ng tao, lalo na yung mga security. Pasensya ka na. Kung hindi lang talaga kailangan, ayoko rin naman ng ganito. Pero alam mo naman, politika. Kailangang mag-ingat sa lahat ng oras. Masasanay ka rin, paglaon. Tumango si Marites at humigop ng umuusok na kape. Salamat ulit Raula. Sa lahat. Sa pagtulong, sa proteksyon. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko alam kung paano ko harapin lahat ng to kung hindi mo kami inalok na dito na muna tumuloy. Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Itong pagtira nyo dito, nararapat lang naman, di ba? Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling yon ay nagawa nilang iparating ang mga bagay na hindi pa nila kayang sabihin sa isa't isa. Sumandal si Raula pero nanatiling nakatingin sa kanya. Kumusta na nga pala ang kampanya nyo? Malapit na ang eleksyon na, siguradong mas busy kayo ngayon. Tanong niya para mabasag ang nakaiilang nakatahimikan. Mas naging masalimutang kampanya nito mga nakarang araw. Ang dami pa ring intrigang inilalabas ng kalaban. Pero alam mo, ngayon hindi na ako natatakot. Kasi ngayon alam ko na ang totoo eh. Kaya ko na sabihin sa lahat ang totoo. Totoo? Na yun sa atin, hindi eskandalo. Maaaring pagkakamali pero at least ngayon nagawa ko ng itama. Wala na akong kailangang itago sa kanila. Muli, natahimik na lang si Marites at pilit pinigilan ng ngiti. Pansin niya na nitong mga nakaraang araw ay mas nagiging madali na para sa kanya ang umiti at hindi niya alam kung magugustuhan niya yon o hindi. Ay, ewan ko ba. Mahirap yung halos walang pahinga dahil mula umaga hanggang gabi. Kung saan saan namin kailangang pumunta pero okay lang sa akin. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi kahit gaano ka-busy ang araw ko, alam ko na may uuwian akong pamilya na naghihintay sa akin. Iba palang pakiramdam ng gano'n. Mas kumpleto. Parang lahat ng pagod, ng sakripisyo, parang wala lang kasi alam kong pag-uwi ko, payakap at halik ako galing kay Riley at ngiti galing sa'yo. Napatingin si Marites kay Raula. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang may hinihintay na kung ano. Sana dumating ang araw na hindi lang ngiti ang naghihintay sa akin pag-uwi ko. Ha? Natatawa niyang tanong kahit pa nga alam na niyang ibig nitong sabihin. Wala. Umiling-iling si Raul at umiwas ng tingin. Anyway, Marites, may gusto sana akong sabihin. Don't take this the wrong way, okay? Pero, gusto sana kitang invite mag-dinner one of these nights. Dinner? Lagi naman tayo nagdi-dinner dito, di ba? Oo nga, pero yung dinner sana sa labas. Tayo lang. Di bilang magkasama lang sa bahay o bilang magulang ni Riley. Tayo lang sana. Ikaw. At ako. Natigilan si Marites. Hindi alam kung matutuwa o kikiligin sa narinig. Para saan naman? Wala namang masama, hindi ba? Dinner lang naman. Teka, baka may masabi na naman ng ibang tao kapag nakita ka nagdi-dinner kasama ako sa halip na Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng iba, Marites. Dito tungkol sa kanila. Tungkol ito sa atin. dahan-dahan siya nag-angat ang tingin. Wala namang atin. Di ba, Raul? Matagal na yun eh. Baka nga. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko gustong makasama sa dinner ang babae na minsan ko minahal. Nabahagi pa rin ang buhay ko hanggang ngayon. Raul, Please, gusto ko lang na makilala ka ulit. Kayo ni Riley actually. Gusto ko malaman kung ano mga paborito niyong pagkain, mga kinatatakutan niyo, kung paano mo napalaki ang anak natin ng mag-isa. haramdam ni Marites ang malakas sa kabog ng dibdib niya. Gusto man niyang iwasan ang usapang yon. Alam niyang darating at darating din ang oras na hindi na niya iyon mapipigilan. Hindi mo ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag, di ba?
Biro pa niyang tanong na nagpangiti siya kay Raul. Parang gano'n na nga. Huminga muna siya ng malalim bago nakatugon. Sige na nga. Pero huwag sana sa maraming tao ha. Kapag nakita tayo ng media, siguradong headline ka na naman bukas. Promise, walang camera, walang reporters. Tayo lang. Okay, basta dinner lang. Yes, ma'am. Dinner lang. Pero kung sakaling mahulog ka ulit sa charm ko, hindi ko nakasalanan yun, ah. Hindi na napigilan ni Marites sa matawa ng malakas na nagpagulat naman kay Raul. Wow, namiss ko yung tawag mo, Marites. Sa totoo lang, isa lang yan sa napakaraming namiss ko sa'yo. Tahimik ang buong lugar. Isang maliit ngunit eleganteng overlooking fine dining restaurant sa may Tagaytay na sadyang sinara para sa natatanging gabing yon. Pero sa gitna ng dilim ay may nag-iisang mesa na may sinding kandila, 2 baso ng wine at mga sariwang rosas. Naunang dumating si Raul na madalas tignan ng suot na relo. Natural siyang kalmadong tao, pero ng gabing yon ay hindi may kakailangang kaba sa dibdib. Ilang beses na rin niyang inayos ang kanyang necktie na para bang makakatulong iyon para maibsan ang kabang nararamdaman. Ilan sandali lang ay may narinig siyang tunog ng high heels sa sahig at nang lingunin niya yon ay napahinto siya. Si Marites. Simpleng-simple ngunit napaka-elegante sa suot na bestida. Bigla, parang bumuha sa kanya ang lahat ng alaala na nakaraan nila ng dating kasintahan. Habang tinititigan niya itong palapit, ay parang nanumbalik sa kanya ang dating singer sa club na minahal niya. Marites. Hay, alangan nitong bati, sabay tingin sa paligid. Medyo malayo palang restaurant na ito ha, at sobrang ganda. Sabi mo ayaw mo ng camera sa reporters, di ba? Kaya ito napili ko. Tayo dalawa lang. Walang ibang tao. May privacy. Hindi ka pa rin talaga nagbabago ha. Impressive. Ngumiti lang siya at pinaupo si Marites. Tinawag niya ang waiter na magalang silang inestima. Bakit masyadong formal naman yata dito, Raul? Tungkol saan ba talaga tong dinner na to? Tungkol sa'yo. Tungkol kay Riley. Tungkol sa atin sana. Ngumiti siya at sumandal nang hindi inaalis ang tingin sa kasama. Pero don't worry, no politics involved. Mabuti naman. Kasi kung may kasamang politika ito, aalis na lang ako. Wala, promise. Alam ko namang ayaw mo sa mga ganun. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo. Sa pagstay sa bahay, sa pagtitiwala. Ang totoo naman, napilitan lang ako, di ba? Biro nito. Well, still, nagstay ka pa rin. Kayo ni Riley. That's good enough for me. And that means something, right? Nagkibit-balikat si Marites at Kiming ngumiti. Tahimik na sila nagsimulang kumain pero hindi niya maiwasan tapunan nito ng tingin paminsan-minsan. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Wala. Ano lang. Ngayon ko lang ulit na-realize ko gaano ka kaganda. Hindi alam ni Marites kung matatawa ito sa sinabi niya, kaya wala itong sinabi at ngumiti na lang ito. Maganda ka na noon pero mas gumanda ka pa ngayon. Peaceful, stronger. Mas napatunayan ko tuloy ng tanga ko noon kasi pinakawalan kita agad. Muli, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Marites na tumugon dahil dumating na ang waiter. Dala ang kanilang order at kahit pa habang inaayos ng waiter ang kanilang pagkain, ay manaka-naka pa rin ang pagnakaw niya ng tingin sa babae sa kanyang harapan. Oh, bakit na naman? Pagkadakay tanong ni Marites nang nanatili siya nakatitig dito at hindi pa niya nagagalaw ang pagkain. Marahan siyang tumango. Alam mo, I can always handle debates, rallies, at kahit pa nga mga scandals. Pero itong dinner na to kasama ka. Ngayon na lang ulit ako kinabahan ng ganito. Ikaw? Kinakabahan? Sobra. Tinignan niya ito ng diretso sa mata. Weird ba? Medyo. Hindi ba dapat ako ang kabahan? Parang masyadong formal tong dinner na to, Raul. Hindi ko tuloy alam ang iisipin. Bakit? Ano bang iniisip mo? Nagkibit-balikat ito. Ayoko namang mag-assume pero hindi ko maiwasang isipin na parang ganito ka rin noon. Parang nanliligaw ka ulit tuloy. Pwede ba? Seryoso niyan tanong. Pwede bang ano? Na manligaw ulit. Umiling ito at natawa. Alam mo ikaw, puro ka biro.
Marites, hindi ako nagbibiro. Tinitigan lang siya nito, matagal. Raul, hindi ba parang hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan yan? Masyadong marami pang mas importanteng bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. May kampanya ka pa. May Pero ikaw ang pinaka-importante sa akin ngayon. Kayo ni Riley. huminga siya ng malalim at ginagap ang kamay nito. Basta, liligawan kita ulit. Hindi bilang mayor, hindi bilang kandidato. Bilang Raul lang. Yung lalaki na dati mong minahal. Yung lalaki na hanggang ngayon, hirap pa rin matulog sa gabi sa kaiisip kung kailan ulit kita mahalikan. Napakagat si Marites sa labi. Nang tignan siya nito, napansin niya na mas naging sincere ang ngiti nito. Parang hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na tayo teenagers. Raul, may anak na nga tayo, di ba? Kahit pa, gusto ko lang ipakita sa'yo na hindi pa rin nagbabago nararamdaman ko para sa'yo. Even after all those years. Kaya kita liligawan ulit para. Hindi na kailangan. Huminga ito ng malalim at tinignan ang kamay nitong hawak pa rin niya. Dahil hindi naman ako manhid, Raul. Nakikita ko at nararamdaman ang lahat ng ginagawa mo at lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Yung pagsabay mo lang sa amin tuwing almusal at hapunan, napakalaking bagay na sa akin yon. Lalo na kay Riley. Yung pagpapahalaga mo sa amin. Simula nang tumira kami sa'yo, lagi mong iniisip ang kapakanan namin. Kaya Raul, hindi mo na kailangang manigo ulit. Dahil kahit sino namang babae ang gawan mo ng ginagawa mo sa akin sa araw-araw, mahuhulog sa'yo. Napapikit si Raul. Pilit pinoproseso ang narinig mula dito. Teka, ang ibig bang sabihin niyan? Ay, ewan ko sa'yo. Biro nitong tanong, natatawa. Basta, hindi mo na ako kailangan ligawan, okay? Okay na. Ibig sabihin, mahal mo na ulit ako? Ma- mahal pa rin. Sa simula ay tinitigan lang siya ni Marites habang bumibilis ang tibok ng puso. Natawa siya pagkatapos ay napailing. Wow, hindi mo alam kung gaano ko kasaya ngayon, Marites. Ngumiti ito at bahagyang nagpahid ng nangingilid na luha. Tears of joy ba yan o nagsisisi ka na agad? Tears of joy. Natatawa pa nitong tugon. Naku, bakit ba drama natin? Dapat diba masaya itong moment na to? Hindi na niya napigilan tumayo at lumapit sa kinaupuan ni Marites para yakapin ito. Sa tinagal-tagal ng panahon, noon na lang ulit niya ito niyakap ng ganoon. Salamat, Marites. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Raul. Hindi naman nagbago. Kung may nagbago man, siguro ngayon, mas sigurado na, mas buo na. Lumipas pa ang mga araw at pakiramdam ni Marites ay lalong nagiging matatag ang samahan nila ni Raul. Hindi man nila iyon pinalano. Unti-unting bumalik ang lambing nila sa isa't isa. At laking pasalamat ni Marites kay Raul, lalo pat kahit pa nga sa gitna ng abalang kampanya, ay natutong tumigil sandali si Raul para lang makasama silang mag-ina. Ayos na siya sa ganun setup at hindi naman siya umaasa pa na aalukin siya ni Raul ng kasal. Kahit pa nga minsan na nitong nabanggit ang kagustuhan nitong maging pamilya na sila. Kaya naman ang hapong yun, habang nagtitiklop ng mga damit sa kwarto, ay bigla na lang siya napahinto na marinig ang malalim na boses nito sa telebisyon. Patuloy ang pag-angat sa survey ratings ni Senator Hopeful Raul Gonzaga matapos ang kontrobersyang kinasangkutan nito ilang buwan na nakakaraan. Ayon sa mga taga-suporta, mas naging relatable umano ang imahe ng kandidato, lalo na matapos aminin ng tungkol sa anak nito. Napatingin siya sa telebisyon at mahigpit na hinawakan ng tinitiklop na damit. Mula sa lalaki nag interview ay nag-close up ang kamera kay Raul. Kalmado at punong-puno ng karisma. Mayor Gonzaga, marami humahanga sa tapang ninyong harapin ang issue, pero marami rin na nagtatanong. Plano niyo pa rin bang ituloy ang kandidatura sa kabila ng mga kontrobersiya na kinakaharap ninyo? Bumuntong nga ito at ngumiti. Of course. Ang totoo, mas naging malinaw sa akin ngayon kung ano ang mga bagay na mahalaga. Hindi lang politika, kundi pamilya. Napanganga si Marites. Napatayo siya at muling napaupo sa gilid ng kama. Pamilya? So, ang ibig sabihin po ba nito, may possibility po ba, Mayor, na maikasal kayo bago mag-eleksyon? Diyos ko, bulong ni Marites sa sarili. Although hindi pa namin napapag-usapan, hindi ko itatanggi na iyon naman talaga ang plano.
Hindi ko pa nasasabi ng direkta sa kanya pero kung nakikinig man siya ngayon, oo naman. Matagal ko na talagang gustong magpakasal sa kanya. Napapikit si Marites. Matutuwa ba siya? Maiinis? Magagalit? Halo-halo ng emosyong nararamdaman niya ng mga oras na yun, pero hindi niya mapigilang mapangiti. Magpapakasal? Kami? Hala, Raul. Talagang nauna mo pang sabihin sa harap ng buong bansa ang plano mong kasal kaysa sa akin, ha? Iyon pa rin ang nasa isip ni Marites habang naghahanda ng hapunan. Alam niyang ilang minuto na lang ay darating na si Raul at hindi niya alam kung paano niya ito pakikitunguhan pagkatapos ng napanood sa telebisyon. At pagkaraan nga ng 14 na minuto ay narinig niya ang marahan nitong mga yabag palapit sa kusina. Marites, Mula sa paghahalo ng sinigang ay dahan-dahan siya nagangat ang tingin. Nagulat pa siya na makita nakatayo sa entrada ng kusina si Raul. May hawak na malaking pumpon ng rosas. Seryosong ngiti nito pero may kaunting ngiti sa mga labi. alam ko napanood mo yung interview kanina. Pasensya ka na kung nasabi ko sa TV ang totoo. Yung tungkol sa atin. At tungkol sa plano mo, kasal? At iyon, Nakangiti nito ulit. Lumapit ito sa kanya at iniabot ang mga bulaklak. sorry. Raul, okay lang naman. Pero syempre, nabigla ako. Kahit naman sino, di ba? Pero ang iniisip ko lang kasi, ngayong alam na ng mga taon tungkol sa amin, sa atin, baka marami na namang manggulo, lalo na ngayon. Huwag mong isipin yun, okay? Iba ng sitwasyon natin ngayon. No, nagamit ang kalaban ng tungkol sa'yo dahil inilihim ko ang relasyon natin. Pero hindi na nila yun magagawa ngayon, Marites. Dahil inamin ko ng totoo. Wala na silang mahahanap ng baho sa akin, lalo na kapag ikinasal na tayo. Napatingin siya kay Raul. Hindi makapaniwala sa kalmado pero sinserong tinig nito. Kapag ikinasal? Tayo? Hindi naman agad-agad, syempre. Pero gusto ko lang ipaalam sa'yo lahat ng plano ko sa buhay. Sa politika at sa pamilya natin. Kasama na kayo ni Riley sa mga plano ko, Marites. Raul. Ginagap ni Raul ang kanyang kamay. Ikaw nang gusto kong makasama habang buhay, Marites. Kayo ni Riley. At wala na akong ibang hihilingin pa, kundi ang mabuo tayo bilang pamilya. Marahan tumango si Marites. Okay, basta ipangako mo na. Kahit na sa politika ka pa, pamanatilihin nating tahimik ang buhay natin. Pangako. Hanggat maaari gagawin nating pribado ang lahat. Lalo na pagdating sa anak natin. Niyakap siya ni Raul na mahigpit at hinaplos ang kanyang ulo. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman dahil sa wakas, nangyayari na ang matagal na niyang pangarap. Isang pangarap na akala niya ay hindi na matutupad. Nay! Tay! Kakain na po ba tayo? Tanong ni Riley matapos magmano kay Raul. Uupo na sana ito na makita ang hawak ng bulaklak ni Marites. Wow! Ang ganda naman ng mga bulaklak! Sa'yo yan, nanay. Bigay po ni tatay. Oo, anak. Tugon ni Marites. Maganda ba? At mabango pa. Bakit po? Ano pong okasyon? Napatingin si Raul kay Marites. Wala namang okasyon na. At hindi naman kailangan ng okasyon para bigyan ni tatay si nanay ng bulaklak, hindi ba? Gusto ko lang siyang pasayahin. Pero tatay, bakit? Ano pong ibig sabihin nun? Riley, mahinang sabi ni Marites at tinabihan ng anak. Ang totoo kasi, may gustong sabihin sa'yo si tatay. Lumuhod si Raul sa harap ng anak para makausap ito ng mabuti. Riley, anak. Kasi gusto ni tatay na pakasalan ng nanay mo. Papayag ka ba? Sa simulay kumunatan noon ni Riley, halatang hindi pa dito masyadong naiintindihan ang nangyayari. Kasal po? Yung sa simbahan? Oo, sa simbahan. O kahit saan pa, kahit saan gusto magpakasal ng nanay mo. Para maging isang kumpletong pamilya na talaga tayo. Wow! Pwede po akong sumali! Natawa si Raul at Marites. Oo naman, ikaw syempre magiging ring bearer. Alam mo ba yon? Ikaw magdadala ng mga singsing namin ni nanay mo papunta sa altar. Ay, alam ko po yun, tatay. Kailan po kayo ikakasal? Naku medyo matagal pa anak. Marami pang kailangan sikasuhin bago ang mismong kasal. Pero promise ko, gagawin ko yung special ang araw na yon para sa nanay mo at syempre, para sa'yo din.
Hindi na po makapaghintay, nanay, tatay. Masaya nitong sabi sabay yakap sa kanilang dalawa. Nagkatinginan na lang sina Raul at Marites sa isa't isa. Ramdam na unti-unti nang nabubuo ang kanilang pangarap. Minsan, iniisip ni Marites kung anong magandang nagawa niya noong nakaraang buhay niya para biyayaan ngayon ng isang masayang pamilya. Minsan tuloy, hindi niya maiwasang mag-alala dahil sa sabi nga ng iba, kapag masyadong masaya, masyadong kalungkutan naman ang kasunod. At napatunayan nga iyon ni Marites isang umaga na makatanggap siya ng tawag mula kay Dindo. Hindi niya yun inaasahan dahil medyo matagal na rin mula nang huli sila nagkaroon ng komunikasyon ng binata. Dindo, napatawag ka. Kumusta? Ikaw ang gusto kong kamustahin, Marites. Ano na balita? Okay naman. Napanood ko yung interview ni Mayor nung nakarang araw. Totoo ba? Na may balak siyang pakasalan ka? Oo. At naniwala ka naman sa kanya. Dindo, Alam mo ba kung bakit sinabi na plano niya magpakasal sa'yo? Para sa kampanya. Malapit ang eleksyon. Kailangan niyang bumangong imahe niya sa tao. Ginagamit ka niya, Marites. ano ba yung sinasabi mo, Dindo? Akala ko ba galit ka sa kanya? Hindi ba sabi mo hindi ka na magtitiwala sa taong yun? Dahil sinira niyang buhay niyo. Tapos ngayon sasabihin mo na pumapayag ka magpakasal sa kanya? Para sa ano? Para kay Riley? Ano yan? Nakatikim ka lang ng maginhawang buhay. Nakatira ka lang sa malaking mansyon. Nagbago na agad ang isip mo. Dindo, alam kong gusto mong sabihin pero nagkakamali ka. Kilala ko si Raul. At hindi niya kami gagamitin ng ganun para lang sa politika. Hindi mo siya dapat husgahan ng ganun lang. Lalo na kung hindi mo pa siya lubos na nakikilala. Alam ko na nag-aalala ka para sa kapakanan ko at ni Riley. At nagpapasalamat ako doon. Pero sana naman, hayaan mo na ako. Okay na kami. Kung ayaw mong maniwala, may ebidensya ako, Marites. Ipapadala ko sa iyo kung gusto mo. Audio recording ng boses ng mayor na yan, kausap ang campaign manager niya. Tinitignan nila kung paano magagamit ang sitwasyon mo bilang strategy sa eleksyon. Ikaw nang bahalang humusga kapag narinig mo na. Pero gusto kong malaman mo, hindi lahat ng sinabi niya sa publiko ay galing sa puso niya. Political move lang ang ginagawa niya, kaya mag-ingat ka. Nanginginig na ang kamay ni Marites at humigpit pa ang pagkakakapit niya sa telepono. Dahan-dahan siya naupo at pilit inunawa ang sinabi ni Dindo. Pinutol na ng kausapan linya at ilang minuto lang ay nag-vibrate ng kanyang telepono. May text at audio file na dumating mula kay Dindo. Sa simula hindi alam ni Marites kung tama ba na bigyan pa niya iyon ng pansin pero nagwagi ang kanyang kuryosidad kaya pinindot niya ang recording at matama niyong pinakinggan. Oh, gagamitin natin ang sitwasyon para sa sympathy vote. Tiyak na mas tataas ang rating ko kapag nakita ng publiko na responsable ako sa pamilya ko. Kung kinakailangan pakasalan ko siya, gagawin ko. Basta ang mahalaga, maibalik ko ang tiwala ng tao at makakuha ng maraming boto. Kung mapapabango ng issue na yan ang pangalan ko, then maybe it's not so bad. The public loves a redemption story. A father owning up to his past mistake. That's good PR. Isipin mo, isang single mother na minsan naging biktima. Ngayon, kinikilala ko na publicly. It will show I'm human, relatable, a family man. Tama, Mayor. Emotional appeal. Lalo na kung may pakita ninyo na sincere kayo, like proposing marriage. Natigilan si Marites at sandaling pinindot ang recording. Hindi may kakailang boses sa iyo ni Raul. Kilalang kilala niya ang boses na yon at hindi siya maaaring magkamali. Hindi. Hindi ito totoo. Basta, siguruhin nyo lang na walang lalabas sa masamang issue tungkol sa akin, tungkol sa kanila. I'll handle Marites and the boy. Ako nang bahala sa kanila. Totoo ba na ginamit mo lang kami, Raul? Lahat ba ng ito palabas lang? Yung mga ngiti mo, yung pakikipaglaro mo kay Riley, yung mga halik mo. Tumayo si Marites at naglakad-lakad sa veranda. Wala nang kasing sakit ang natuklasan niya at hindi niya mapigilang hindi magalit. Hindi na dapat ako nagtiwala pa sa iyo, Raul. Dapat noon palang lumayo na ako. Sinasabi ko na nga ba, ang mga mayaman at makapangyarihan tulad mo, gagamitin lang ang mga kagaya ko. At nang pumasok siya sa kwarto ni Riley at nakitang payapang natutulog ang anak na kamukhang kamukha ni Raul, hindi niya mapigilang mapaiyak. Naupo siya sa gilid ng kama at marang hinaplos ang buhok nito. Pero, paano kung peke lang ang recording?
Paano kung sinadya yun para magkasira kami ni Raul? Umiling siya at pinahira ng luha sa pisngi. Ayokong maniwala. Pero ang sakit. Kasi kung totoo yun, hindi ko na alam kung paano pa kita mapapatawad. Tumingala siya sa kisame at pumikit. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko alam kung paano ko makakayanan ng lahat ng ito. Ilang beses pinag-isipan ni Marites kung tama ba na kumprontahin si Raul. Pero sa tuwing naiisip niyang kasinungalingan ito, mas lalo niyang napatutunayan na mas makabubuti na harapin niyang problema kaysa mas lumaki pa yon. Wala pang 6:00 ng umaga at tahimik sa loob ng mansyon. Alam niyang nasa opisina ni Sir Raul ng mga oras na yon, kaya agad niya itong pinuntahan. Pasok. Yun ang sagot nito nang marahan siyang kumatok sa pinto. Wala siyang ano pa mang sinabi, ni hindi niya kinayang bumati ng magandang umaga sa lalaki. Oh, Marites, maaga pa. May kailangan ka ba? Lumapit siya dito at nilapag ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Walang sali-salita niyang pinindot ang audio recording at kapwa pa sila nagulat nang pumailan lang ang boses ni Raul mula doon. Oo. Gagamitin natin ang sitwasyon para sa sympathy vote. Kung kinakailangan pakasalan ko siya, gagawin ko. If father owning up to his past mistake, that's good PR. Napako si Raul sa kinaupuan at napatingin kay Marites na noon ay halos manlisik ang mga mata sa galit. Ito ba ang sinasabi mong pagmamahal, Raul? Ano ba talaga kami para sa'yo? Isang campaign project? Redemption story? Kaya mo kami gamiting mag-ina para lang sa boto? Mabilis at tumayo si Raul at nilapitan siya. Marites, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Paliwanag? Paano mo ipapaliwanag ang recording na ito? Pinagtanggol pa kita kay Dindo, Raul. Pinaglaban kita kahit nasa kamay ko ng ebidensya. Dindo, sino si? Kumunatan noon ito. Siya ba yung sinasabi mong kaibigan mo? Siya ba nabigay sa'yo niya recording na yan? Hindi na mahalaga yun. Ang importante, nalaman ko na kung anong klaseng tao ka talaga. Hinawakan ni Raul ang sentido at huminga ng malalim. Ay, okay. Totoo yung recording. Pero matagal na yan, Marites. Bago ko pa kayo dinala dito sa mansyon. Bago pa natin sinubukan maging pamilya ulit. Pero totoo nga, ginamit mo nga ako. Hindi. Okay, naisip kong gamitin ka noon. Inaamin ko yun. Kaya nga may ganyang conversation between me and my campaign manager. Desperado ako nun, Marites. Natakot ako na masira lahat ng pinaghirapan ko. Pero Marites, Lumapit pa si Raul sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Halos magmakaawa. nung nakita ko kayo mag-ina, nung nakasama ko na kayo, nagbago na lahat. Hindi na kampanyang iniisip ko. Ikaw na, kayo ni Riley. Tayo bilang pamilya. Napakadali mong sabihin yan. Pero habang pinapakinggan ko yung boses mo kagabi, parang hindi ikaw. Parang ibang tao na. Hayok sa tagumpay. Dahil ibang tao pa talaga nasa recording. Ibang Raul. Yung Raul na bulag sa ambisyon, na handang ibenta pati konsensya para lang manalo. Pero hindi na yun ang Raul na kaharap mo ngayon, Marites. Nanatili lang siya nakapikit na tila ayaw na niya makita mukha nito. Alam ko nasaktan kita. Pero kung kaya ko lang burahin lahat ng sinabi ko noon, gagawin ko. Dahil ngayon, kahit matalo ko sa eleksyon, kahit hindi na ako maging politiko habang buhay, basta nandito ka sa tabi ko, ayos na sa akin yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa roon. Hindi ko na alam kung ano pang totoo sa lahat ng ito. Ang totoo, mahal na mahal kita. Hindi na dahil kailangan, kundi dahil iyon ang totoo. Dahil kay ni Riley ang buhay ko. Walang naisagot si Marites. Basta lumabas na lang siya ng opisina ni Raul. Mahigpit ang pagkakahawak sa telepono at malakas na isinara ang pinto. 2:00 na madaling araw nang matapos si Marites sa pag-iempake ng mga importante nilang gamit ni Riley. Marahan niyang isinara ang zipper ng kanyang maleta. Bago tignan ng anak na noon ay mahimbing pa ring natutulog. Pasensya ka na anak, pero kailangan na nating umalis. Bulong niya sa anak na noon ay mahigpit ang pagkakayakap sa stuffed toy na regalo ni Raul. Tinitigan niya ito sandali tsaka kinuha ang cellphone at pinindot ang unang pangalan na naisip niyang tawagan, si Dindo. Hello, Marites. 2:00 na madaling araw. Anong? Dindo, kailangan ko ng tulong mo.
Gusto ko nang umalis. Ngayon na. Hindi ko na kaya magtagal pa dito. Ha? Teka, sandali. Anong ibig mo sabihin? Umalis saan? Kay Raul, sa mansyong ito, kinompronta ko siya dito. At inamin niya lahat. Totoo ang sinabi mo. Ginamit lang niya kami. Ayoko na dito. Hindi ko kayang gumising sa araw-araw na iniisip kung kailan nagsasabi ng totoo ang taong kasabay kong kumain sa iisang mesa. Sige. Kalma lang, Marites. Pupuntahan kita, okay? Pupuntahan ko kay ni Riley. Pero, saan mo balak pumunta? Hindi ko pa alam. Basta malayo dito. Kahit sa probinsya. Hihingi sana ako ng pabor na kahit ihatid mo lang kami sa terminal ng bus. Hindi ko pwedeng gawin yun. Teka, may pinsan ako sa Batangas. Tahimik doon. Siguradong wala nakakakilala sa'yo. Ako nang bahala. Pero Marites, sigurado ka na ba? Oo, sigurado na ako. Hindi ko kaya mabuhay sa piling ng isang taong hindi ko alam kung totoo pa. Okay, sige. Huwag ka muna lalabas dyan hanggat hindi kita tinatawagan. May dala akong sasakyan. Salamat dito. Hintayin kita sa North Drive. Sa likod ng mansyon. Wala nagbabatay doon. Copy. Bigyan mo lang ako ng 30 minutos. Salamat dito. Wala na akong ibang maisip na tawagan kundi ikaw eh. Ikaw na lang maasahan ko ngayon. Para sa'yo, Marites. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Sa oras na kailanganin mong tulong ko, hindi ka magdadalawang salita. Pagkatapos ng usapan nila Dindo, ay tinignan niya si Riley at dahan-dahan niya itong ginising. Maaga nagising si Raul, hindi dahil sa alarm ng relo, kundi dahil sa kaluskos ng mga tao sa labas ng kwarto. Mga yabag, mga boses na nagbubulungan. Mayor, Mayor, wala po sila sa kwarto. Kinakabahang sabi ng isa niyang tauhan. Hinihingal ito at halatang tensyonado habang malakas na kumakatok sa kanyang pinto. Pakiramdam ni Raul ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Mabilis siyang bumangon at binuksan ng pinto at sinundan ng tauhan hanggang sa kwarto ni Marites. Anong kaguluhan ito? Anong ibig mo sabihin wala? Sinong wala sa kwarto? Si Ma'am Marites po at si Riley Mayor wala po sa kwarto. Wala rin yung mga importanteng gamit nila. Sa umpisa ay wala siyang reaksyon, walang emosyon. Pero nang mapadako ang mga mata niya sa bakanting upuan kung saan madalis maupo si Marites, doon siya tila natauhan. Wala ang shoulder bag nito na lagi nitong dala. Ang stuffed toy na regalo niya sa anak. Ang sapatos nito, wala lahat. May nakakita bang umalis sila? Tahimik ang lahat. Mayor, may gwardiya po na nagsabing may kotse raw na umalis, bandang mag-alas 3 ng madaling araw. Akala daw po kasi ni Manong, kayo yun. Napapikit siya at pinisil-pisil ang tulay ng ilong. Huminga siya ng malalim at pilit pinakalman sarili. Hindi siya maaaring magpaka-emosyonal ngayon. Hanapin niyo sila. Matigas niyang utos. Pero Mayor, mukhang sinadya po na hindi sila makita ng kamera. Wala po sa mga CCTV footage. Then, check every route. Lahat ng safe house, tawagan na lahat ng kaibigan niya na pwede niyang puntahan. Nagpalakad-lakad si Raul sa loob ng kwarto ni Marites habang tumatakbo ang isipan. Ang maamong mukha ni Marites, ang kakaiba nitong katahimikan ng nakaraang gabi, ang tila pag-iwas ito sa kanya. Dapat ay napansin niya yon. Dahil simula nang marinig nito ang audio recording na yon, ay ramdam niyang may nagbago na dito. Mayor, sakto po. Dumating na pong report galing kay Rico mula sa private investigator niyo. Sabi ng isa niyang tauhan. Tungkol po kay Dindo Villegas. Binuksan ng lalaki ang folder at sa bawat pahina, ramdam ni Raul ang kaba. Naroon ang mga larawan, mga mensahe, resibo. Si Dindo Villegas po. Siya nag-leak ng issue noon sa media tungkol kay Ma'am Marites at sa anak niyo. At siya rin ang pinagmula ng audio recording na ginamit laban sa inyo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Dindo Villegas, ang lalaking tinatawag na kaibigan ni Marites ay ang parehong lalaki na dahilan para pagdudahan siya ng kasintahan. Napayuko siya at napailing. Diyos ko, Marites, nasaan ka ba? Bulong niya. Hindi maiwasan ni Raul na may guilty at magalit. Ihanda ang kotse. Hanapin sila. Lahat ng contact ni Dino na yan, itrace nyo. Nang mga oras na yon, kahit puno ng galit ang kanyang dibdib kay Dindo, mas matindi pa rin ang takot niya na baka huli na ang lahat. Na baka sobrang sakit na nararamdaman ni Marites ay hindi na siya nito kayang pakinggan at pagkatiwalaan kahit na kailan. Ang Dindo na yon, siya palang punot dulo na lahat. Ginamit niya si Marites at ginamit niya ako. Huwag na huwag ko lang malalaman na kasama mong mag-ina ko, hayop ka.
Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang pasikat pa lang na araw. Kita niya mula doon ang duyan ng anak sa hardin. Muli, napailing siya. Hahanapin ko kay Marites. At ipapakita ko sa iyo na kahit nagsimula ako sa kasinungalingan, matatapos ito sa katotohanan. Tama si Dindo. Tahimik ang bahay na yon sa Batangas at kahit napapano ay nabawasan ng takot sa dibdib ni Marites. Salamat talaga, Dindo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano na mangyayari sa amin ni Riley. Nakangiti niyan sabi kahit pangahalata pa rin ang kabang nararamdaman. Walang anuman. Tumayo si Dindo sa tabi niya sa may bintana na tila nagmamasid sa labas ng bakuran. Ang mahalaga lang naman sa akin ay safe kayo. Maayos naman si Dindo sa umpisa, pero habang lumilipas sa mga oras, napapansin ni Marites na may makakaiba na sa kilos nito, na parang bawat galaw niya ay binabantayan nito. Nanay, pwede po ba akong lumabas sandali? Gusto ko lang po maglaro nitong kotse-kotsehan ko sa labas. Nako, Riley, wag na muna ha. Medyo delikado pa ngayon. Baka may makakita sa inyo ng nanay mo. Mabilis naman sagot ni Dindo. Nagulat naman si Marites sa tono ni Dindo at tinignan ito. Okay lang naman siguro, Dindo. Malayo naman tayo sa mga kapitbahay tsaka Hindi tayo pwedeng makampante. Hindi pwedeng may makaalam na nandito kayo, Marites. At hanggat nandito kayo, ako ang magbabantay sa inyo. napaupo si Marites at iniwasan ng mapanuring tingin ni Dindo. Sige, salamat. Sabi pa niya, kahit pa medyo hindi niya nagustuhan ng tila ba pag-uutos nito sa kanilang mag-ina. Habang naglalaro si Riley sa sahig, ay patuloy nang sa paglalakad si Dindo sa paligid. Sinusuri ang lugar at paminsan-minsan tumitingin sa bintana. Tahimik lang siya pero hindi niya maiwasang mangamba sa sitwasyon. Ganun na siguro talaga si Dindo. Bulong niya sa sarili. Masyado naman talaga siyang magmalasakit sa amin noon pa man. Tama siya. Ang mahalaga, ligtas kami ng anak ko. Normal lang siguro na kontrolin niya kami pero sana hanggang doon lang. Dumaan ang mga oras na hindi na siya mapakali. Nakatayo siya sa maliit na kusina ng bahay at abala sa pagliligpit ng mga pinagkainan habang nanonood ng telebisyon ng nakasasala. Si Dindo ay hindi umaalis sa may pintuan. Matamang nagmamasid pa rin sa labas. Dindo, iniisip ko lang mas mabuti siguro kung sisimulan ko ng humanap ng ibang matutuluyan bukas sa bukas. Yung kahit na maliit lang, basta may matirhan lang kami ni Riley. Hindi naman kami pwedeng magtagal dito, di ba? At lalong hindi pwede na lagi na lang kaming nakadepende sa'yo. Biglang napatingin sa kanya si Dindo. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi pwede, Marites. Hindi kita papayagan. Paano kung may makakita sa'yo? Paano kung may makaalam na kung nasaan kayo? Huwag mong masamain pero kaligtasan ko lang naman ang inaalala ko. Oo naman, at sobrang nagpapasalamat ako sa ginagawa mo para sa akin. Pero okay na kami, kaya na namin. Sabi ko naman sa'yo, di ba, kailangan ko lang ng tulong para makaalis sa mansyon. Ngayong wala na kami doon, kaya ko nang protektahan ang sarili ko at si Riley. Hindi mo naiintindihan. Hindi lang ito tungkol sa kakayanan mo. Siyempre, kayang-kaya mo alagaan ang sarili mo. Maging si Riley, pero iba pa rin yung may kasama kayong lalaki. Yung poprotekta sa inyo kahit saan, kahit kailan. Napapikit siya. Malinaw naman na naging usapan nila ni Dindo. Natutulungan lang siya nitong makalayo kay Raul. At pagkatapos ay hahayaan na siya nitong makahanap ng ibang matutuluyan. Pero parang ibang gusto nitong mangyari ngayon. Hindi naman ako bata, Dindo. May himig pagbibiro pa niyan sabi. Hindi mo na ako kailangang protektahan ng ganyan. Hindi ko rin kailangan ng bantay oras-oras. Sana nauunawaan mo na gusto ko rin namang magkaroon kami ng counting space si Riley. Nakita niyang pagkunot ang noon ng binata. Marites, alam mo namang mapanganib pa, hindi ba? Sa ngayon, ako lang pwede mong pagkatiwalaan. Paano ka makakasiguro na walang tauhan ng mayor na yun sa labas? Kung alis kayo at malalayo kayo sa paningin ko, hindi ko na kayo mababantayan. At hindi ko kaya yun. Hindi ako papayag na mapabayaan kayo ng anak mo ng ganun lang. Ramdam ni Marites ang unti-unting pagbabago ni Dindo at alam niyang kailangan niyang mas maging maingat sa pagkilos at pagsasalita. Hindi niya maaaring basta na lang ipakita ang takot at pangamba. Pero habang tumatagal, lumalakas ang tensyon at alam niyang malaman ang totoong pakay nito sa kanya. Dindo, nakita mo ba yung Ito bang hinahanap mo? walang emosyong tanong ni Dindo hawak ang kanyang cellphone? Oo, kanina ko pang hinahanap pagising ko. Bakit nasa sayo yan? Gusto ko lang makasiguro. Baka kasi tawagan ka ni Raul. Baka sagutin mo.
Tapos matrace ang kinaroroonan natin. Mahirap na. Ha? Pero sa akin yan, wala kang karapatang Hindi mo naiintindihan, Marites. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? umiling siya. Ano ba dapat kong maintindihan? Medyo malakas niyan tanong. Ano ba itong ginagawa mo? Bakit parang sumusobra ka na yata? Dahan-dahan lumapit sa kanya si Dindo at seryoso siyang tinignan sa mga mata. Sumusobra. Aba, kayo lang ni Riley ang inalala ko. O baka naman lumalambot ang puso mo at namimiss mo ng Raul na yon. Kaya gusto mo siyang tawagan, ha? Dindo, ano ka ba? Bakit parang hindi na normal ang ginagawa mo sa amin? Ano ba totoo nangyayari? Totoong nangyayari. Gusto mong malaman kung anong totoong nangyayari? Sige, sasabihin ko sa iyo totoo. Humakbang palayo si Dindo at naupo sa pinakamalapit na upuan. Sinanyasan siya nito na maupo din at ilang segundo pa bago siya napasunod. Hindi naman talaga dapat ahantong sa ganito lahat, Marites. Dapat kasi, hindi ka na inalok ng Raul na yun na tumira sa kanya. At dapat kasi, hindi mo tinanggap. Ngumiti pa ito bago nagpatuloy. Naalala mo nung biglang lumabas ang eskandalo tungkol sa iyo at ni Mayor Raul Gonzaga. Ako ang may gawa noon. Anong ibig mo sabihin? Matalino ka naman, alam mo na yon. Sa'yo galing ang impormasyon tungkol sa aming mag-ina? Alam mo kasi, ganito yan. Tawo ko ni Attorney Braganza, yung numero 1 kalaban ni Gonzaga sa pagkasenador. Nagkataon na sa'yo ko na-assign kaya, ayun. Kinaibigan mo ko dahil sa assignment mo ko? Parang gano'n na nga. Sinundan kita. Kinuha na ng impormasyon na pwedeng makasira kay Gonzaga. At yung paglabas ng kwento niyo ni Riley, inutos lang naman niya sa akin yun. Kumbaga, trabaho lang. Walang personalan. Ayup ka, Dindo. Pinagkatiwalaan kita. Akala ko kaibigan kita. Kaibigan mo naman ako, Marites. At sa maniwala ka o sa hindi, totoo lahat ng pagmamagandang loob ko sa'yo. Kasi habang ginagawa kong trabaho ko, habang binabantayan at sinusundan kita, unti-unti akong nahuhulog sa'yo, Marites. Hanggang isang araw, nagising na lang ako na, mahal na kita. Natigilan siya at napatitig sa kaharap. Mahal? Ano ba yung sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Baka nga. Baka nga nababaliw na ako sa pagmamahal ko sa'yo, Marites. Pasensya na. Hindi ko na kayang itago eh. Sa una naman, wala lang. Pero hindi ko rin inaasahan na ganitong mararamdaman ko. Mahal kita, Marites, sobra. Kaya hindi ko hayaan na lumabas ka ng bahay. Kaya ginagawa ko lahat ng ito. Dahan-dahan siyang tumayo at lumayo kay Dindo. Pero agad siya nitong sinundan hanggang sa masukol siya sa dingding. Dindo, hindi mo pwedeng gawin to. Hindi pwedeng gawin dahilan ng pagmamahal mo sa akin at sa anak ko para manipulahin kami at itago dito. Alam ko, pero hindi ko na kaya eh. Kailangan mong maintindihan, Marites. Mahal ka kay ni Riley para sa akin. Kahit sa panong paraan. Kahit pa sa maling paraan. Hindi ko kaya mawala pa kayo sa akin. Mahal na mahal kita, Marites. Hindi. Hindi yun pagmamahal dito. Hindi mo pwedeng... Isang manakasasampalan dumapo sa pisngi ni Marites. Hinawakan niya yon at nang malasahan ng dugo ay napaiyak siya. Huwag mo akong utusan. Simula ngayon, ako nang masusunod sa pamamahay na ito. Naiintindihan mo? Simula ngayon, akin ka ng Marites. At wala nang makakalapit sa iyo kahit na sino. Madilim ang silid na magising si Marites. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa, pero agad niyang naramdaman na hindi siya makagalaw. Nang iligid niyang paningin, ay nakita niya si Riley na nakaupo sa kanyang tabi at mahimbing nang natutulog. Ano to? Bakit ako? Bakit ako nakatali? Muli niyang tinignan ng anak at napansing tulad niya ay may lubid din ang mga kamay nito at paa. Riley, hindi. Bakit pati ang bata? Sinubukan niyang umupo ng maayos at marahil naplos ang ulo ng anak. Riley, Diyos ko po. Nag-angat siya ng tingin at noon niya nakita si Dindo sa may pinto. Tahimik na nakatayo at nakamasid sa kanila. Alam ko ng plano mo, Marites. Gusto mo umalis, hindi ba? Gusto mo bumalik doon sa lintik na Gonzaga na yun na pinabayaan kayo na ilang taon. Aba, hindi kayo pwedeng umalis. Hindi niyo ako pwedeng iwan ng ganun na lang. Dindo, ano ba nangyari sa'yo? Bakit mo ginagawa to? At bakit? Bakit pati ang bata idinamay mo? Hayop ka! Iniisip ko lang naman ang kaligtasan niyo. Ligtas kayo dito, sinisigurado ko sa inyo. At hindi kayo makakalabas hanggat hindi ko sinasabi. Naiintindihan mo ba? Patuloy na sa pagtulo ang luha ni Marites.
Gusto niyang sumigaw pero siguradong sasaktan na naman siya ni Dindo kapag ginawa niya yon. Kaya pasimple na lang niyang sinubukang kalagin ng tali sa kamay. Kailangan namin makalabas. Kailangan namin makatakas si Riley. Lumapit ito sa kanila doon sa sofa at lumuhod sa kanilang harapan. Tinignan siya nito at ninitian na para bang aliw na aliw sa nangyayari. Maingat pa nitong inayos ang gulo-gulo niyang buhok bago haplusin ang kanyang pisngi. Wala siya nagawa kundi hayaan ito at napapikit na lang siya nang lalo pa itong lumapit at hawakan ang kanyang braso. Hindi ka na makakaalis dito, Marites. Hindi na kayo makakatakas sa akin ni Riley. Ngayon, magkakasama na tayong tatlo na parang isang buong pamilya. Yun ang gusto mo, hindi ba? Ang magkaroon ng kumpletong pamilya para kay Riley. Ang magkaroon siya ng ama. At matutupad na yun ngayon, Marites. Dahil handang-handa ako maging tatay ni Riley at maging asawa mo. Mahal ko. At wala ka nang magagawa. Hindi na lang siya umimik kahit pa nga gustong-gusto na niya itong sigawan at isumpa. Sa loob niya, kailangan niya makagawa ng plano kung paano nila matatakasan ang hayop na yon. Ilang oras pa nakalipas at sa wakas ay nakatulog na rin si Dindo sa hindi kalayuan. Hawak ang isang baseball bat. Madilim pa rin ang kabuuan ng bahay maliban na lang sa liwanag na nagmumula sa nag-iisang lampara sa sulok ng sala. Muli, sinubukan niyang kalasin ang tali sa kanyang kamay. Pinilit niyang paluwagin ang pagkakabuhol niyon gamit ang mga daliri. Nanay, ang sakit na po ng kamay ko. Bakit po tayo nakatali? Malumanay na tanong ni Riley. Shh! May masakit ba sa'yo, anak? Tumango ito. Yung kamay ko po, tsaka paa, tsaka yung likod ko po. Pasensya ka na, anak, ha? Konting tiis pa. Malapit na tayo makaalis dito, ha? Basta tatagan mo lang ang loob mo. Nandito lang si nanay, huwag ka matatakot, okay? Ano po ba nangyayari? Bakit tayo nakatali, nanay? Si Tito Dindo po ba nagtali sa atin? Ramdam ni Marites ang takot sa anak at hindi siya maaaring magpaapekto doon dahil kapag nalaman ni Riley na natatakot din siya, ay baka mas lalo lang lumala ang sitwasyon. Nanay, natatakot po ako. Gusto ko na umuwi kay tatay. Ish, oo anak, babalik din tayo kay tatay. Ano lang, bali dito muna tayo. Isipin mo na lang na naglalaro tayo ha, anak. Naglalaro po? Oo, para hindi ka matakot, anak. Kunwari, naglalaro lang tayo, ha? Tapos mamaya tatanggalin din natin tong tali para makauwi na tayo, ha? Pero tandaan mo, huwag kang maingay. Ilan sandali pa ay tila naalimpungatan si Dinto. Tumayo ito't lumapit sa kanila na mapansin ang ginagawa niyang pagtatanggal ng tali sa kanyang kamay. Wala kayong makikitang labasan dito, Marites. Huwag niyo na subukan tumakas dahil masasaktan lang kayo. Mas mabuti kung manatili na lang kayo dito. Sa akin. Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ko naman kayo sasaktan. Basta makikinig kayo sa lahat ng sasabihin ko, okay? Dindo, parang awa mo na. Bakit mo ba kami ginaganito? Hindi ba sabi mo tutulungan mo kami? Bakit ganito, Dindo? Bahagya itong umiti. Ito na nga, di ba? Tinutulungan na kita na makalayo kay Raul sa mga kaguluhan, sa mga taong gusto kang gamitin para sa politika. Ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa'yo, Marites. Tandaan mo yan. Hindi ito pagmamalasakit, Dindo. Kabaliwan to. Mas lalong lumapit si Dindo sa kinaupuan nila at nanginginig na hinaplos ang kanyang buhok. Dahil ayaw mong makinig, ilang beses kita sinabihan, di ba? Ang sabi ko, huwag kang babalik sa kanya. Huwag ka maniniwala sa kanya. Pero ano, pinakinggan mo ba ako? Hindi. Mas pinili mo pa rin sumama sa lalangang sinaktan ka na noon. Tito Dindo, huwag mo saktan ng nanay ko! Malakas sa sigaw ni Riley, nagpahinto kay Dindo. Tumingin ito sa bata na may halong pag-alala. Pero nang muling magsalita si Marites, ay bumalik ang galit nito sa kanila. Dindo, kung talagang mahal mo kami, palayain mo kami, parang awa mo na. Huwag mong ipagpilitan yung pagmamahal mo sa ganitong paraan. Pero sa halip na makinig, ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang buhok. Hindi mo naiintindihan. Ako lang nandito para sa'yo, Marites. Ako lang! Inambahan ni Dindo ng suntok si Marites at buti na lang ay maagap siya nakaiwas. Natumba siya sa mesa at halos madaganan niya si Riley na noon ay wala ng tigil sa pag-iyak. Nanay! Okay lang ako, anak. Mahina niya sabi matapos umayos ang pagkakaupo. Ikaw, anak, okay ka lang?
Gusto ko na po umuwi, nanay. Tinapunan ni Marites sa matalim na tingin sa Dindo. Walang hiya ka. Hindi kita mapapatawad, hayop ka. Pati ang ano ko idinamay mo sa kabaliwan mo. Tito Dindo, ayoko na ng larong to. Gusto ko na po umuwi. Biglang natahimik si Dindo at muling napatingin sa bata. Pero sa halip na maawa ay lalo lang itong nagngalit. Hinampas nito ng kamao ang mesa. Wala akong balak saktan ng nanay mo. Pero kung hindi siya makikinig sa akin, baka kailangan niyang bigyan ng leksyon. Kung may natitira ka pang konsensya sa'yo, please, pakawalan mo na kami. Lumingon-lingon si Dindo na parang may naririnig na kakaiba sa paligid. Yumuko ito. Umiling-iling at ang muli itong tumingin sa kanya, ay tumutulo na ang luha nito. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung tama pa to o mali. Basta ayoko mawala ka, Marites. Bigla nitong hinawakan ng balikat ni Marites pero pilit siyang umiwas. Nagsimula siya manginig habang si Riley ay patuloy lang sa pag-iyak. Nanay! Nanay! Dito pakiusap. Tignan mo naman kami. Tignan mo si Riley. Yan bang gusto mo makita? Natatakot sa iyo ang bata na tinuturing kang malapit na kaibigan. Hindi ko gusto matakot siya. Hindi ko sinasadya matakot ka. Habang tinitignan ni Riley ay parang biglang natauhan si Dinto. Ibinaba nito nanginginig na kamay at tinitigan niyon. Napahawak ito sa ulo pagkatapos na parang nalulunod sa sariling kahibangan. Napansin niyo ni Marites at ginamit niyang pagkakataong yon para kausapin si Dinto. Kung totoo sinasabi mo, na mahalaga kami sa iyo. Na mahal mo ko. Tigilan mo na to, Dinto. Tuluyan ang napaupo si Dinto. Bumagsak ang hawak nitong baseball bat at sinapo nito ang ulo ng dalawang kamay. Dito lang kayo. Dito lang kayo, Marites. Dito lang kayo habang buhay. Habang nakatalikod si Dindo at abala sa pag-aayos sa mga nalaglag na gamit, ay biglang may narinig silang tunog ng paparating na sasakyan. Agad na tumayo si Dindo. Dinampot ang baseball bat bago sumilip sa bintana. Dindo Villegas! Alam ko nandiyan ka sa loob. Nasaan na magin ako? Diyos ko, si Raul! Mahinang sabi ni Marites. Magkahalong tuwa at takot ang naramdaman niya at agad na lumapit kay Riley para pakalmahin ito. Ligtas na tayo, anak. Nandiyan ang tatay. Napalingon sa kanila si Dindo at ang manlalapitan sila pero bago pa yun mangyari, ay may sumipa sa pinto na agad nagpabukas doon. Pumasok ang mga pulis at mabilis na dinakip si Dindo. Marites, tulungan mo ko. Ako ang magliligtas sa iyo, di ba? Magsasama na tayo. Magiging pamilya na tayo, Marites. Riley, magiging buo na tayo. Yun ang gusto mo, hindi ba? Ang makalayo kay Raul para magsama na tayo habang buhay. Umiling si Marites. Nababaliw ka na, Dindo. At ikaw, Raul Gonzaga. Wala kang karapatang kunin si Marites sa akin. Ginagamit mo lang siya at gagamitin mo lang siya. Hindi ka karapat-dapat kay Marites. Ako lang nagmamahal sa kanya. Nagtangka pa si Dindo na makawala sa mga kamay ng pulis para sigurin si Raul. Pero mabuti na lang at nahatak na ito palabas ng bahay at sumisigaw pa rin ito hanggang sa maisakay sa sasakyan. Marites, Riley, okay lang ba kayo? Sinaktan ba kayo ng Dindo na yun? Nag-aalalang tanong ni Raul sabay luhod sa harap ng mag-ina. Agad itong tinanggal ang pagkakatali sa mga kamay at paa nila. Okay na kami. Salamat sa iyo, Raul. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung hindi ka dumating. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Sa inyo ni Riley. Gagawin ko lahat para sa inyo. Tatay! Sa wakas ay nakangiti na si Riley na parang walang nangyari. Yumakap ito na mahigpit sa ama. Ligtas na kayo, anak. Wala ka na dapat ipag-alala. Salamat po, tatay. Takot na takot po ako kanina pero hindi ko po pinakita kay nanay kasi dapat big boy na ako, di ba? Kapag wala ka, ako dapat magpoprotekta sa kanya. Wow, very good, Riley. Tama yan. Pero okay lang naman matakot anak ha. Marahan tumango si Riley at muling yumakap sa ama. Paano mo kami nahanap? Tanong ni Marites sa wakas. Matagal ko nang pinamamanmanan si Dindo at hindi ako nagkamali ng hinala. Galing siya sa kalaban, pero hindi ko akalaing pati ikaw, pati si Riley, dadamay niya. Hindi ko alam, Raul. Akala ko tinutulungan niya kami. Akala ko mapagkakatiwalaan ko siya. Marites, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo.
Ginamit ka niya at wala kang kontrol doon. Ang mahalaga, tapos na lahat. Ligtas na kayo. Naupo si Raul sa tabi niya at marang hinawakan ng kanyang kamay. Akala ko, hindi mo na kami maaabutan. Akala ko. Tahan na. Putol ni Raul at niyakap siya nito na mahigpit. Wala nang manggugulo sa atin mula ngayon. Si Dindo. Inaresto na. Pero bago siya dinala sa presinto, inamin na niya lahat sa mga pulis. Kaya wala ka na dapat ipag-alala. Salamat. Sorry, Marites. I'm sorry, anak. Kung hindi dahil sa akin na hindi niyo dadanasin ang ganitong gulo, hindi ko dapat hinayaan na madamay kayo sa gulo ng buhay ko. Huwag mong isipin yan. Hindi mo naman ginusto to, Raul. Mahinahon yan tugon. Bakas ang pagod sa kanyang boses. Diyos ko, muntik na kayo mapahamak ng tuluyan. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kung may nangyaring masama sa iyong dalawa. Napapikit si Marites. Pinipigilan ang pagpatak ng luha. Maingat niyang hinaplos ang pisngi nito. Raul, wala kang dapat ipag-sorry. Alam ko kung anong pinasok ko. Simula nang minahal kitang muli. Alam ko na magulo ang mundo mo. Pero pinili ko manatili. Kahit ganito, kahit puro panganib araw-araw. Oo, hindi ako natatakot. Ang mahalaga, magkasama tayong lalaban, hindi ba? Gumiti si Raul at hinalikan siya sa noo. Salamat, Marites. Pangako, hindi ko nahayaan na maulit ang ganito. Pero sana, huwag mo akong iiwan ha. Pangako, hindi na ako aalis. Hindi ko na kayang umalis, Raul. Lalo na ngayong alam kong kaya mong lumaban. Hindi lang para sa bayan, kundi para sa pamilya natin. Malakas ang hiyawa na maririnig sa paligid. Nakatayo si Raul sa podium, may hawak na mikropono, samantalang tahimik lang na nakangiti si Marites na nakaupo sa front row ng campaign office. Katabi si Riley na napakagwapo sa suot na barong at buong staff ni Raul, mga kaibigan at kapamilya. Let's all welcome our new Senator, Raul Gonzaga. Napuno ng palakpakan ng silid. Ngumiti si Raul sa lahat at napako ang tingin sa kanya mag-ina. Sa tagumpay na ito, gusto kong pasalamatan ng dalawang pinakamahalaga sa akin. Si Marites at ang aming anak, si Riley. Sila naging inspirasyon ko sa bawat araw at sa bawat desisyon ko. Mahal na mahal ko kayo, Marites at Riley. At walang sino man ang muling makakapanakit sa inyo hanggat nandito ako. Sa simula ay tahimik ang lahat, pero unti-unti ay nagpalakpakan ng mga nanonood. Riley, nakita mo ba? Mahal na mahal tayo ng tatay. Opo, nanay. Ang galing-galing ni tatay, nanalo siya. Yay! Matapos ang press conference, ay mas pinili ni Raul na umuwi na sa mansyon kasama ng pamilya para sa kanilang unang hapunan bilang buong pamilya. Nakaupo si Raul sa dulo ng dining table. Nakangiti habang nakatingin kay Riley na abala sa pagkain ng paborito nitong spaghetti. Pagod ito mula sa buong araw na selebrasyon, pero hindi iyon halata sa mukha nito. Katabi ni Raul si Marites na paminsan-minsang tinutulungan ng anak sa pagkain. Para sa atin. Sabi ni Raul sabay abot ng wine glass kay Marites. Para sa atin. Ulit niya matapos kunin ang baso. Matapos mag-toast ay muli silang tumahimik na tila ninanamnam ang bawat sandali ng gabing yun. Alam mo, Riley, kahit gaano ako kabisi sa Senado, pangako na palagi pa rin tayong magkakasabay sa hapunan. At lagi akong magiging present sa school events mo, anak. Pangako, tatay. Pangako. Ulit ni Raul sabay tingin sa kanya at hawak ng kanyang kamay. Sobrang saya ko na magkakasama tayo ngayong gabi. Sana, ganito tayo lagi. Yung tahimik lang, simple, buo. Ako rin. Kahit gaano pa kagulong mundo, basta magkakasama tayo. Sapat na yun para sa akin. Nanatili silang nakatingin sa isa't isa. Hindi na nila kailangan ng ano pa man salita dahil kahit wala silang sabihin, ay daman-dama nila ang pagmamahal ng bawat isa. Dahan-dahang yumuko si Raul at hinaplos ang buhok ni Marites na para ba nagsasabi na hindi ito kailanman mawawala pa. At sa gitna ng tahimik na gabi, sa gitna ng pagkapanalo ni Raul sa eleksyon, wala nang tatalo pa sa pagmamahala nilang pamilya.
At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!